Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 301. Sa sandaling lumakad ang babaeng iyon, alam agad ni Gerald at ng iba pa kung sino ang patron ni Felicity. Cassandra McGregor. Tagapayo. Tulad ng pagkabigla ng lahat, masigla silang binati. Ito ay isang malaking pakikitungo. Makikilala lang nila si Cassandra bilang isang beauty queen na may imposibleng mataas na pamantayan, at hindi kailanman ang anumang mga kasintahan. Sino ang mag-aakalang magkakaroon siya ng isang bagay na nangyayari sa isang malaking pagbaril tulad ni Flynn Lexington? Lalo pang nakakagulat ang paggalang na tila taglay ni Flynn para sa kanya. Ito ay tunay na nakakatawang tao. Tungkol sa relasyon sa pagitan ni Felicity at Cassandra, nagsimula ang lahat mula sa gabing iyon, nang iligtas ni Gerald si Cassandra mula sa bagong bukas na bar. Sa oras na iyon, ibabalik niya siya kasama si Flynn. Habang nasa sasakyan ay natuklasan ni Cassandra ang power bank ni Gerald na naiwan. Sa pagbibigay sa kanya ng isang ulo, dahan-dahan niyang napagtanto na maaaring siya ang nasa likod ng kanyang pagsadya. Nang siya ay bumalik lamang upang makarating sa ilalim ng bagay, nasagasaan niya si Felicity, na bagong lumabas pagkatapos ng kanyang pinakabagong pag-record. Nagulat din ito kay Felicity, nakikita si Cassandra na palabas mula sa isang Rolls Royce. Nagmamadali siyang tanungin kung may anuman, at binigyan siya ni Cassandra ng isang maikling ulat ng mga kamakailang kaganapan. Mahusay din niyang binanggit ang tungkol sa pagiging isang makikita tungkol sa mga gawain sa Mayberry. Dahil tungkol ito kay Gerald, mabilis siyang bumalik upang magtanong tungkol sa mga bagay. Ang nakuha lamang niya ay ang nakaayos na kina Flynn at Gerald ng maaga, at sapat na para i-drop ni Cassandra ang usapin. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan nito. Ilang oras sa nakaraang linggo, sina Cassandra at Felicity ay namimili para sa mga pampaganda. Naranasan nila ang isang lugar ng problema nang ang ilang mga lasing na matandang mga tekon ay naghahangad na magkaroon ng kaunting palakasan sa kanila. Ang isang takot na Cassandra ay tumawag kaagad kay Flynn, at si Flynn ay sumugod sa eksena kasama ang isang grupo ng mga kalalakihan upang bugbugin ang mga nagkagulo. Napakaganyak na naging kay Cassandra. Ano pa, nakakuha ito ng bagong nahanap na paghanga mula kay Felicity. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng isang malakas sa iyong panig. At sa gayon, nang nangyari ang pinakabagong fiasco ngayon, malinaw na tinawag ni Felicity si Cassandra sa lalong madaling panahon. Iyon ay kung paano nagtapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Naramdaman na baka napagtanto ni Jake kung kanino siya nakikipag-usap, sumandal si Flynn at binulong ang ilang bagay sa tainga niya. Kulay na pinatuyo sa mukha niya. Sa wakas ay naintindihan niya ang ginang na ito ay hindi dapat asarin ng mga gusto niya. Sinuri ni Cassandra si Felicity, at nanliit ang mga mata. May nag-hit sa'yo. At ikaw din, Blondie. Hindi alam ng Felicity, lihim na nakikipag-ugnay si Cassandra kay ordinaryong tao. Malaki ang utang niya kay Felicity para doon. Tama yan, Cassie. Umugang si Felicity. Sabog. Sino man ang gumawa nito, ikaw ay babawi sa kanya. Kumalukip-kap si Cassandra. Sampal. Bam! Umakyat si Felicity at hinampas si Jake sa mismong mukha nito. Sumiklab ang galit sa kanyang mga mata, ngunit naalala ang sinabi lamang sa kanya ni Flynn, hindi siya naglakas loob na gumawa ng masilip. Tungkol kay Blondie, binasag niya ang isang bote ng serbesa sa ulo ng sumalakay sa kanya. Masarap ang pakiramdam. Masarap ang pakiramdam. Ang mga mag-aaral sa universidad lahat ay nag-iisip din nito. Wala ring magawa si Jake tungkol dito. Kahit na nasira nila ang kanyang panga at itinulak ang lahat ng kanyang ngipin, magkakaroon pa rin siya ng utang sa kanila. Kahit na pinahid nila ang isang third sa buong shirt niya, kakailanganin pa rin niya itong dilaan at tawaging masarap. Iyon ay kung paano nakalulungkot ang posisyon na siya ay sa ngayon. Nasiyahan sa kung paano nalutas ang sitwasyon, umalis si Flynn. Lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ng pagbabalik ng pabor kay Gerald Crawford. Gayunpaman ay tuluyan na siyang napansin na nakaupo si Gerald doon sa sulok. Tagapayo, napakahusay mo. Lahat ay masiglang sumigla. Itinaas ang mga toast sa kanyang pangalan. Kabanata 302. Kahit na si Harper Sullivan ay sumali sa masayang paggawa, halos hindi ito mapigilan ni Gerald. Isang toast kay Cassandra. Anunsyo niya habang nakataas ang isang baso. Oh kaya nandito ka, Gerald. Para kang laging nandyan tuwing may nangyayari. Hindi kita nakita kanina, nasaan ka? Bagaman hindi gaanong pinahahalagahan ni Cassandra si Gerald sa sobrang lakas ng ugali, gayunpaman, hindi na siya ganoon kalamig sa kanya tulad ng dati, isinasaalang-alang na tinulungan niya siya dati, sa kanyang sariling pamamaraan. Nagtatanong ka tungkol sa kanya, tagapayo.
Pagputol ni Yvonne. Siya ay nagtatago sa sulok na iyon sa buong oras. Nang sumabog dito si Jake kasama ang lahat ng kanyang mga lalaki, tumayo sa kanila si Blondie at ang iba pa, ngunit si Gerald ay nakaupo lamang doon. Sus, mas walang magawa siya kaysa sa atin mga kababaihan. Kanina, nang siya ay mad-ulosh, napadaan din siya sa kung saan nakaupo si Gerald at napansin siya doon. Tama iyan. Gayunpaman, inaasahan mo ba na ang taong ito ay makakatulong sa isang laban? Ngayon, sigurado akong tatayo si Gerald kasama ang lahat sadyang mahina ang tuhod niya sa takot, ahahaha. Maraming mga batang babae ang gumising, ang kanilang tinig ay napuno ng pangungutya. Pinanood ni Cassandra na umiling lang si Gerald at bumaantong hininga ng walang magawa. Humigop siya sa toast niya. Pupunta ako sa banyo. Napuno ng mga panlalait, walang paraan upang tumugon si Gerald. Tiyak, wala siyang tulungan ngayon. Ang tanging pagpipilian lang niya ay tumakas. Hahaha, literal na asar niya ang sarili niya. Kabutihan mo ako, mas gugustuhin kong mamatay kaysa magkaroon ng kasintahan na tulad ni Gerald. At anong babae ang magiging interesado sa isang lalaking tulad niya? Inis na inibe ni Felicity ang usapan. Sus, tama na tungkol sa lalaking iyon. Ay, tama tagapayo, nang tumawag ako sa iyo kaninang hapon sinabi mo na hindi ka malayang tumambay. Mayroon ka bang ibang nangyayari? Nako, mayroon akong isang patakbuhin na gawain, mga bagay na bibilhin at mga bagay-bagay. Kung hindi dahil sa naging abala rin si Flynn sa kanyang sarili, pinapunta ko siya upang bantayan kayong mga babae. Nakalulungkot, ang bagay na iyon ay talagang tumagal sa kanya upang manirahan, sa katunayan, kalahati ng Mayberry ay nasa kaguluhan dito. Oh, anong nangyari? Ang interes ng bawat isa ay nabuong. Paanong wala pa akong nakitang balita? May sumigaw. Huwag kang tanga. Napakalaking ito upang pag-usapan sa publiko. Hindi rin sasabihin sa akin ni Flynn ang anumang mga detalye, ngunit tila may nangyari sa Scott Howe Elementary, at mayroon itong pangunahing mga manlalaro tulad ni Zach Lyle at Michael Zick na kasangkot, pati na rin ang isang kumpol ng iba pang mga kilalang negosyante. Nasilihan nila ang kalsada sa labas ng paaralan, na kordon ng halos 100 mga kotse. Diyos ko, hindi pwede. Ang lahat ay hindi makapaniwala. Samantala, papalabas lang sa pintuan si Gerald. Sa sobrang pandinig nito, umiling ulit siya. Wala siyang pahiwatig kung ano ang tungkol sa lahat alinman. Ang ilang mga tao na wala kang pakialam, ngunit nakakakuha ka rin ng isang mabuting bagay mula sa iyo. Ang ilang mga tao na nais mong tulungan, ngunit sa wakas ay nananakit. Hindi pa oras upang ibunyag ang kanyang totoong katayuan, at talagang ayaw ni Gerald na maging kaalaman sa publiko sa anumang kaganapan. Minsan, ginawang mas komplikado at mahirap ang mga bagay. Tila na mula ngayon siya ay dapat na mapanatili ang isang mababang profile at manatili sa labas ng mga bagay na hindi alalahanin sa kanya. Isa sa isip lang niya ang kanyang sariling negosyo at matatapos ng mabilis at tahimik ang kanyang pag-aaral. Doon lang tumunog ang kanyang handphone. Tumawag ito kay Kate Smith. Pumasok siya sa banyo at tumawag. Gerald, busy ka ba ngayon? Hindi talaga. Anong meron? Si Yasmin yan, bulong ni Kate. Sinabi niya na hindi na maganda ang pakiramdam niya. Sinuri ko lang ang temperatura niya, mataas ang lagnat niya. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Alam ni Gerald na para sa kanya na tawagan siya ng direkta ay nangangahulugang kailangan talaga niya ang tulong niya. Marahil ay masikip siya sa cash sa ngayon, kung hindi man ay hindi niya dadalhin sa kanya ang bagay na ito. Kailangan niyang tulungan si Kate na makahanap ng mas mahusay na trabaho sa lalong madaling panahon. Kaysa bigyan ng isang tao ng isang isda, mas mahusay na turuan ang tao kung paano mangisda, tama. Nag-aalala para kay Yasmin, hindi na naglakas loob si Gerald. Umalis na may mabilis na palm, nagmaneho siya upang kunin ang parehong mga batang babae sa ospital. Hating gabi na ng gabi, ngunit nakakagulat na may ilang mga tao dito upang magpatingin sa doktor. Hawak si Yasmin sa kanyang mga braso, pumila si Gerald sa likuran nila. Pagdating na lang ng kanilang turno ay biglang humakbang sa kanya ang isang babae. Kabanata 303. Isang batang babae ang biglang pumutol sa harapan mismo nila, walang imak, na hindi nagpapakita ng kahit kaunting respeto sa iba. Wala sa mood si Gerald para dito. Miss, hindi mo ba nakita na medyo bastos ito? Hindi siya pinansin ng babae. Tama iyan. Sinabi ng aking guro na hindi ka maaaring mag-cut sa isang pila. Pulalas ni Yasmin na nakakunot ang noo. Bah, tumalikod ang babae at nag-snap, so I cut in front of you, so what? Ano ang magagawa mo dito? Lahat tumahol at walang kagat. Maaaring makita ng isa na nasa paligid siya ng 21 na may isang magandang kutis at magandang mukha at bihis sa isang paraan upang mag-iwan ng kaunti sa imahinasyon. Gayunman, naiinis lamang ang kanyang pag-uugali na natigilan si Gerald upang tumingin sa kanya.
Ikaw ang tumahol. Sa hangganan ng kanyang pasensya, nag-snap siya ng isang masakit na sagot. Ano ang sinabi mo sa akin? Maghintay ka lang dito, kukunin ko na may magbawas sa iyo sa laki. Sumisigaw at nagmumura na tila biglang nagalit, ang babae ay hinailan ng maraming mga nanatili. Sa wakas, umalis siya sa isang huff. Sa gayon, lumabas iyon kahit saan. Inalis ito sa isip, bumalik sa pila si Gerald. Sir, siguro hindi mo dapat ginawa iyon. Parang gulo ang babaeng yun. Ang isang magandang batang nurse ay binulong ito habang pinapasok ang ilang mga pasyente. Narito siya kaninang hapon upang bisitahin ang isa sa aming mga pasyente, isang taong kilala, at dumating siya kasama ang isang buong tren ng mga mag-agarang kotse. Hindi ko minamaliit ang kanyang balabal, alam mo. Magmadali at wala ng gulo. Malinaw, sinimulan niya ito. Well, maayos ang ibig sabihin ng nurse. Hindi na nagsalita pa si Gerald. Huwag nating abalahin ito, Gerald, pagsang-ayon ni Keita. Balot lang natin ito dito at aalis na kaagad. Kaya't dinala ni Gerald si Yasmin upang magpatingin sa doktor. Ito ay naging walang nakakaalarma, isang karaniwang sipon lamang, at inireseta ang ilang gamot. Kitang-kita ang pagginhawa ni Keita, at sabay silang umalis sa ospital. Pagdating nila sa pasukan, biglang gumulong ang mga makintab na itim na kotse, sunod-sunod, kahit isang dosenang kabuuan. Isang napakalaking grupo ng mga bihis na tao ang lumabas at tumungo sa loob. Nang makita niya ang babaeng lumabas mula sa sasakyan sa gitna, napailing si Keita sa takot. Ang babaeng iyon ang pumutol sa pila ng mas maaga, na nagsisimula sa isang laway kasama si Gerald. Talagang bumalik siya upang magdulot ng gulo sa kanila. Sa kabutihang palad, ginawa nila ito doon sa oras. Ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Kumusta na si Mr. Rai? Nasa intensive care unit pa rin siya. Tanong ng isang matapang na binata. Tumango ang babae. Oo. Naghirap siya ng malubhang bali ng buto sa lahat ng apat na paa, at nasa ward siya ng ICU, ngunit mabuti na lang at wala sa panganib ang kanyang buhay. Sabog. Sino ang maaaring nasa likod ng ganoong kabangisan? Alam ko dapat itong si Mayberry. Hoy, huwag pag-usapan ang tungkol dito. Sinubo siya ng lalaki, dahilan upang ikinulong niya ang sarili niyang bibig. Nagtagal si Gerald sa malapit, madali sa kanilang paningin. Bakit niya ito nagawa? Dahil nakilala niya ang gagapang na binata. Ang mukha ay binugbog pa rin mula sa fiasco na iyon sa Emperor Karaoke Bar, wala itong iba kundi si Jake. Narinig ang kanilang talakayan patungkol sa isang Miss Rai, sa wakas ay nakita niya ang larawan ngayon. Malamang ito ang dakilang Damian Rai mismo. Kaya't ang lalaking iyon ay pinasok sa ospital na ito. Lumitaw na ang lahat ng mga taong ito, kasama na ang kakilakilabot na Harpy, ay mula sa Rai Group. Vroom, vroom. Pagkatapos sa isang bumubulusok na bagyo ng mga makina, lumitaw ang isa pang fleet ng isang dosenang mga kotse. Tikas na ipalagay ng isa na kasama nila si Jake at kumpanya. Hindi iyon lahat. Mas maraming kotse ang patuloy na sumunod mula sa likuran. Tumayo ito sa pangangatuwiran. Ang Rai Group, sa ilalim ng pamilyang Rai, ay matagal nang sumaikop sa teritoryo ng Mayberry. Ang kanilang mga ugat ay tumakbo malalim. Sila ay isang mabangis na gang ng mga thugs. Damian Rai ay ginagarantiyahan na magkaroon ng malakas na taga-suporta. Gaano man kahirap ang sinumang magtangkang magtakip ng mga bagay, ang mga kaganapan sa hapong iyon ay napakahusay upang itago. Kabanata 304. Ang balita tungkol sa buong pangyayaring ito, na may pagkapahamak kay Damian Rai, ay garantisadong makalabas. Ang tanong ay kung paano ito paikutan mismo ni Damian. Kilala mo ba sila, Gerald? Nakikita ang lahat ng mga makapangyarihang taong ito na nagtitipon sa labas ng ospital, tumayo si Keita sa tabi, pakiramdam ng pagkabalisa. Kilala ko sila, ngunit hindi nila ako kilala. Ngumiti-ngiti si Gerald. Narito lang sila upang bisitahin ang isang tao. Huwag nang alalahanin ito. Nagbigay iyon sa akin ng takot. Akala ko ang babaeng iyon ay tumawag ng isang grupo ng mga thugs. Nagbigay ng mahabang buntong hininga si Keita. Matapos ang isang huling pagtingin sa kanila, lumingon si Gerald upang pumunta. Tinitid niya si Keita pabalik sa lugar nito. Si Zack Lyle ay may ilang dumi kay Damian Rai, kaya't ang huli ay maaaring mag-atubiling magkaroon ng karagdagang kaguluhan. Sa daan, hindi nakalimutan ni Gerald na ilabas ang iba pang bagay na iyon tungkol sa pagbabago sa trabaho para kay Keita. Nga pala, Keita, interesado sa pagbabago ng trabaho. Nakangiting tanong niya. Kung nais niya, maaari siyang pumili ng anumang posisyon sa Mayberry International. Ito ay wala sa mga card upang magtayo lamang ng isang kindergarten para sa kanya, alinman. May kahulugan din akong tanungin ka tungkol dito. Tuldok-tuldok panipi. Sumagot si Keita. Ngayon, sinabi sa akin ni Manager Thornton na maaaring interesado silang mag-invest sa kindergarten, at kahit nabigyan ako ng pagsasanay sa Sunnydale University.
Dadalo ako sa ilang mga lektura ng psychology doon kaagad bukas. Oh, magaling yan. Tumango si Gerald. At sa mga oras na ang pag-iisip ng mga lalaki ay hindi tugma para sa pagsasaalang-alang ng mga kababaihan. Maraming unibersidad ang nagdaos ng mga klase sa pamayanan para sa mga taong nagtatrabaho na sa trabaho o na hindi pa nakatanggap ng mas mataas na edukasyon sa kanilang sarili. Talagang nagkaroon siya ng parehong ideya dati tungkol sa pag-sign up ni Keita para sa mga naturang klase, ngunit hindi niya kailanman nahanap ang oras. Sa gayon, ito ay isang kaaya-ayang pagliko ng mga kaganapan. Si Sunnydale ay katumbas ng kanyang sariling Mayberry University. Sinabi ng lahat. Nais ni Gerald na ipakita sa kanya ang kanyang sariling katapatan kaya nangako siya na tuwing malaya siya, pupuntahan niya siya sa Sunnydale. Pagkatapos ihulog siya, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang silid ng halos 10-30. Ito ay naging isang nakakapagod na araw. Nakatulog siya kaagad. 2 araw ang lumipas nang walang mga insidente. Kinugol ni Gerald ang oras na ito sa pag-aaral ng tahimik sa silid-aklatan. Malapit na dumating ang summer break, ngunit bago iyon, ang term na pagsusulit. Sa araw ding iyon, bandang 10 ng umaga, nagtatangka si Gerald ng mga modelong tanong sa silid-aklatan. Bigla, isang matamis na samyo ang sumagad sa kanyang tagiliran. Amoy ng isang babae. Paglingon, nahanap ni Gerald ang isang matangkad na batang babae na nakaupo sa tabi niya. Alam ng lahat kung ano ang nasa loob ng silid-aklatan ng universidad, partikular ang mga estudyanteng bituin tulad ni Gerald, ang pananaliksik at rebisyon ay walang tigil, at ang lugar ay puno ng labi. Sinasakop na ni Gerald ang lugar na ito mula alas 5:30 ng umaga. Nagsimula itong maging medyo masikip doon. Ang batang babae ay matangkad, payat, at estatwa na may balat na pantay ng porselana. Ang mahabang buhok ay bumagsak hanggang sa baywang. Siya ay isang matahimik, mapang-akit na kagandahan. Maaaring sabihin ng isa na hindi ito ang kanyang unang pagpipilian na umupo sa tabi ng ilang tao, ngunit ito lamang ang walang laman na upuan na natitira. Ito ay pinagsama ng kung paano ang lahat ng mga lalaki ay nakatingin sa kanya mula nang siya ay pumasok na naging sanhi ng pakiramdam niya ng kilabot sa sarili. Pansamantala, si Gerald ay ganap na napukaw sa kanyang pag-aaral na nagbigay sa kanya ng kaunting sukat ng pagkakasama. Nang gumula ng mahina, binigyan niya siya ng kaunting tango at ngiti pagkatapos ay naupo at binuksan ang kanyang libro. Ipinatong ang kanyang ulo sa isang kamay, binibilang ang mga pahina kasama ng isa pa. Siya ay isang nakamamanghang larawan na makikita. Damn it, that babe went and Saturday over there. Halika na. 100 beses akong mas mahusay na naghahanap kaysa sa third na iyon. Ah, hindi ko ito kayang kunin. Ang mga inggit na sigaw ay umusbong mula sa lokal na menfolk. Achoo. Samantala, ang paglanghap ng halimuyak ng isang babae ay nagbigay ng isang mahusay na pagbahing mula kay Gerald. Agad na napagtanto na ito ay ang kanyang sariling pabango na may kasalanan dito, ang batang babae ay namula ng maliwanag na pula, at nagsimulang tiklupan ang kanyang upuan mula sa kanya. Ngunit para kay Gerald, ang kapas-palad na pangyayaring ito ay nagsisimula pa lamang. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang mag-focus sa kanyang trabaho. Tumulo maghiwalay. Bigla, nasunog ang kanyang ilong at pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang dugo mula rito, tumulo sa mga papel sa harapan niya. Kailangan niya ng isang tissue, ngayon din. Nag-aalala tungkol sa pagkabalisa, nakita niya na ang batang babae ay tumalikod sa kanya, ang kanyang ulo ay nakapatong sa isang kamay na may paghuhusga. Gayunpaman, ang kanyang iba pang kamay ay surreptitious na nagpalawak ng isang pakete ng tissue patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay katulad ng isang paningin ng isang wildfire, naglalagablab na pula. Tungkol kay Gerald, pagkatapos ay gugustuhin niya para sa walang mas mahusay kaysa sa makahanap ng isang butas upang gumapang sa, at pagkatapos ay baka mamamatay na lamang siya doon. Kabanata 305. Si Gerald ay hindi maaaring manatili sa library ng mas matagal. Pinahid ang dugo mula sa kanyang ilong, kaagad siyang tumakas sa pinangyarihan. Tapos na ang buhay niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Una, ang batang babae na iyon ay simpleng pagmultahin. Anong katawan? Siya ang uri ng Diyosa na hindi pinayagan pangarapin ng average na mga tao. At ang samyo na isinusuot niya, napakalasing, ang ilong niya mismo ay napukaw. Bamaantong hininga. Ang isang kagandahan ng kalibre na iyon ay malamang na nagmula sa isang mayamang background. Anong uri ng ordinaryong tao ang maaaring makakuha ng kanyang pansin? Hawakan mo. Hindi ba siya, ang kanyang sarili, isang mayamang kapwa? Paano niya tuloy ito kinalimutan? Umiling-iling si Gerald. Sinubukan niyang sumilip sa silid-aklatan sa pamamagitan ng isang bintana, ngunit sa pamamagitan ng isang kakaibang pagkakataon, ang batang babae ay nakabukas ang kanyang ulo, at kasalukuyang nakatingin sa parehong window. Nagtataka siyang pinagmasdan siya. Nagtama ang kanilang mga mata at pagkatapos ay dali-dali niyang binaba ang kanyang tingin.
Napagpasyahan ni Gerald na huwag rin siyang titigan. Sa isang maliit na pagsisimulang may kasalanan, naalala niya na mayroon siya kay Mila, ngayon. Hindi dapat siya nakikipag-ugnay sa ibang mga sisiw na tulad nito. Sa anumang paraan palaging may isang magandang batang babae sa paligid ng susunod na sulok, hindi niya napakahusay na mahulog para sa bawat isa sa kanila. Hindi iyon ang paraan ni Gerald Crawford, hindi. Nakikipaglaban upang pigilan ang pagtaas ng alon ng kanyang puso, napagtanto niya na hindi siya makakapag-concentrate sa kanyang rebisyon na tulad nito. Halos tanghali na. Nakipag-date siya kay Keita upang makilala siya para sa tanghalian sa Sunnydale University, kung saan siya ay kumukuha ng mga profesional na kurso noong nakaraang ilang araw. Hindi pa niya ito napupuntahan upang makita siya. Nagmaneho siya papunta sa Sunnydale kung saan, tulad ng Mayberry University, ay matatagpuan sa Mayberry University District karagdagang patunay ng katumbas na prestihiyo nito. Sa kasamaang palad, nangangahulugan ito na ang dalawang mga campus ay hindi matatagpuan masyadong malayo. Inabot siya ng halos 20 minuto upang makarating doon. Gerald. Natanggap ang kanyang tawag, naghihintay na si Keita sa pintuan. Nagpalitan sila ng ilang kasiyahan sa muling pagkikita. Sumakay ka, kumain na tayo. Ngumiti sa kanya si Gerald. Hindi na kailangan iyon, Gerald. Hayaan mo na itong tretuhin ko ngayon. Biglang sumagot si Keita na may isang himala ng misteryo. Bakit ito, bigla? Well, ngayong araw ng aking kaarawan, kita mo. Bamulong ang boses ni Keita. Dati wala akong mga kaibigan o pamilya, walang sinuman upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Ngayon mayroon ako sa iyo. Napakalaking tulong mo sa akin, ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa iyo. Iyon lang. Gerald, okay ba sa iyo ang cafeteria? Sa pagtatapos ng araw, si Gerald Crawford ay isang mayamang batang tagapagmana. Bagaman alam na ni Keita na hindi siya mag-aabala dito, naramdaman niyang pinilit na magtanong gayunman. Napakamot ng ulo si Gerald. Ngayon nakikita ko kung bakit ka tumawag upang tanungin ako kahapon. Kaya't ngayon ay iyong kaarawan. May sasabihin ka sana, wala akong handang regalo. Hindi ko kailangan ng isa. Magbahagi ka lang ng pagkain sa akin. Dahil inilagay ni Keita sa ganoong paraan, wala nang maidaragdag si Gerald. Gayunpaman, kaarawan nito, hindi niya talaga siya pinapayagan na magbayad ngayon. At kung ito talaga ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang ito, dapat ay higit pa sa ito ang ginagawa nila. Tulad nito, pinili ni Gerald na pumunta sa Surati, isang istilong restaurant na western sa campus ng Sunnydale. Bumalik kapag dati siyang tumatakbo kasama si Aiden Baker at ang kanyang nakararami, madalas niyang maririnig ang tungkol sa mga malalaking gumastos na nangyayari tungkol sa pinagsamang ito. Ito ay isang magandang sapat na lugar. Medyo mahal, malinaw naman, ngunit dahil humiling si Gerald na pumunta dito, walang tinig na pagtanggi si Keita, at sinundan siya sa loob. Sinalubong sila ng mga klasikong symphonies. Sa oras na ito ng araw, mayroon ng maraming mga parokyano sa loob, lahat ng mga batang bihis na bihis mula sa mga pamilyang lumiligid sa kwarta. Kabanata 306. Naglakad sina Keita at Gerald, bihis na nagbihis. Ang paningin sa kanila ay nakakuha ng mga karumal-dumal na scowl mula sa marami sa mga kababaihan sa restaurant. Hindi ba yan si Keita Smith? Pumunta siya rito, sa Surati. Susunod, isang pangkat ng 4 o 5 batang babae at lalaki ang pumasok din. Habang nilalakad nila ang mesa kung saan nakaupo sina Gerald at Keita, ang ilan sa kanila ay tumigil sa kanilang mga riles upang magtataka kay Keita. Ang isang mapaglarong spark ay sumilaw sa mga mata na iyon. Linda, okay, lahat. Namula si Keita habang binati niya sila, inilapag ang kanyang pagkain at kinakabahan ang kanyang damit. Kinuha si Linda na naka-makeup at nagsuot ng form-fitting na maliit na itim na damit na bahagya lamang natakpan ang kanyang puwitan. Ang kanyang mga kaibigan na babae ay nakasuot ng parehas na mga mode ng Risqué, habang ang mga lalaki ay may butas na inihayag ang kanilang malaking katayuang panlipunan. Dapat maging patas na ipalagay na ito ay mga kamag-aral ni Keita. Mayroon silang ganoong mga kurso sa pagsasanay sa guro sa universidad din ni Gerald. Nakukuha mo ang lahat ng uri doon. Ang ilan ay mayamang brat na nabigo na maging kwalipikado para sa iba pang mga kurso. Ang ilan ay mga negosyanteng maliit na negosyo. Ang ilan ay regular na nagtatrabaho ng mga batuhan. Ang mga mayamang brats ay dumalo sa mga klase pangunahin upang pumili ng mga sisiw. Ang magagandang batang bagay doon ay umaasa na makahanap ng isang sugar daddy. Ang natitira ay tulad ng Keita, tunay na narito upang malaman ang isang bagay. Hahaha, tiyak na hindi mo kayang bayaran ang lugar na ito, Keita. Niyakap ni Linda ang mga balikat, ngumisi kay Keita na may galit. Malinaw, ang paglalagay ng Keita ng ganito ay naramdaman ni Linda na talagang siya ay isang tao.
Partikular dahil noong unang nagsimula ang mga klase 2 araw na ang nakakalipas, isa sa mga mayayamang lalaki ang nagpalabas ng paksa sa klase kung sino ang pinakamagandang babae sa kanilang mga kaklase. Sa una, si Linda ay naging lahat para dito, ngunit matapos may bato ang mga boto, ang nagwagi ay naging Keita. Nagkaroon ng mga paanyaya sa pagbibiro para sa kanya na harapin at ipakita ang isang talumpati para sa karangalang ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa binigyang pansin ni Keita ang kanilang mga pagbibiro at ang kanilang mga pagtatangka na i-chat siya. Gayunpaman, ito lamang ang karagdagang antagonized ang mapagkompetensyang Linda na hindi kailanman nawala sa sinuman sa mga tuntunin ng hitsura. Kung sa bagay, hindi ba sinabi na ang pinakadakilang kalupitan na ipinataw sa isang babae ay ang pangalanan ng ibang babae na mas maganda kaysa sa kanya? Kahit na inamin nila ito ng malakas, napakasakit pa rin ng puso. Kaya't para kay Linda ito, at upang lalong lumala pa, nawala siya sa ilang walang kwentang tramp. Kaarawan ko ngayon at tinatrato ko ang isang kaibigan sa tanghalian. Hindi namamalayan ni Keita ang poot sa kanya ni Linda kaya simpleng-simpleng sagot lamang ang inalok niya at hindi na. Magandang langit, ito ba ang iyong pakikitungo? Hulaan ko boyfriend mo ang lalaking ito kung gayon. Isa pa sa mga babae ang sumali. Ahahaha. Kailangang sabihin ito ng isang tao, kayong dalawa ay isang perpektong tugma. Tingnan mo ang suot mong pareho. Tumigil ka sa pagtampo, kayong dalawa. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga steak at fruit juice itinuro ng isa sa mga kasama nila na umiling. Kaarawan namin ngayon ang kagandahang klase ni Keita, hayaan mong mag-enjoy siya. Huwag nang magdulot ng isang eksena. Kay gandahan sa klase, sinabi niya. Hindi ito pinabayaan ni Linda. Ngunit tingnan, kayong mga tao. Nagkakaroon lamang sila ng hubad na minimum dito. May nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ngunit pusta ako na hindi nila kayang bayaran ang isang cake. Sa pagtingin sa kanilang dalawa, hulaan ko na ginugol niya ang lahat ng kanyang tinitipid sa buhay upang makapasok lamang dito. Gahahaha. Aba, hindi na kita dapat makagambala pa sa iyo. Hindi nakakagulat na pinag-uusapan ng mga kapitbahay ni Keita kung paano siya hindi kumakain ng anumang hapunan, at kahit sa tanghalian, ang mayroon lamang siya ay isang mangkok ng payak na bigas. Narito naisip ko na pinapanood lamang niya ang kanyang figure, ngunit sa palagay ko wala siyang masyadong pera para sa pagkain. Ang pagsasalita ng kanyang piraso para sa sandaling ito, si Herumph, tiniklop ang kanyang mga bisig, at stalk off. Pupunta tayo ngayon. Wala ka ng problema mula sa amin. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa nating samahan si Finn sa kaarawan ni Miss Liara pagkatapos. Hindi tama yan, Finn. Nagpakita si Linda ng pagkakapit sa braso ng isang binata at tuluyang umalis. Napahiya ng ganoon, yumuko si Keita at tumahimik. Hindi na siya kumain ng kagat. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Gerald ang mainit na luha na paikot-ikot sa pisngi. Kabanata 307. Pasensya na, Gerald. Pinahiya din kita, umiiyak na si Keita. Hindi ako dapat pumunta dito, sa isang lugar na tulad nito. Kaarawan niya ngayon at ginugol niya ito sa kaisa-isang kaibigan niya sa buong mundo. Kahit na ang damdamin ni Keita ay masasakta ng gayong panlilibak. Walang ibang nakaintindi sa kanyang nararamdaman kaysa kay Gerald. Siya rin ay dating mahirap. Kailanman natapakan ng ganoon ang kanyang pagmamataas parang sinasaksak siya sa puso. Nang inaatake si Keita ng mga batang babae, nais ni Gerald na gumanti. Ngunit kung nagawa niya iyon, gaano pa kahihirap ang Keita sa klase sa kanila mula sa puntong iyon pataas. Gayunpaman, hindi niya talaga naintindihan kung ano ang nangyayari hanggang sa wakas, tulad ng paglalakad nila palayo, at hindi ito parang hinahabol sila ni Gerald at bigyan sila ng 5 mukha, tama ba? Huwag mong pansinin. Tatapos na ang araw bago mo malaman pag-aliw sa kanya ni Gerald. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magsikap ka sa pag-aaral. Iniisip niya kung nararapat niyang hilingin kay Aiden na tulungan siyang alagaan dito. Masiglang tumango si Keita. Hintay ka lang dito. May kailangan akong puntahan. Babalik ako. Nakangiting sabi sa kanya ni Gerald at pagkatapos ay dumulas sa labas. Kukuha siya ng cake. Mas maaga, nag-order siya ng online kasama ang isang dessert shop sa campus. Sa labas, nakatagpo siya ng 200 mga kalalakihan at kababaihan na nagsisiksik sa isang batang babae na may salaming pang-araw. Lahat sila ay nakapasok sa loob ng magkasama at lahat ay may suot na pinakabagong mga fashion. Walang interes sa kanila si Gerald. Marahil ay narinig niya na binanggit ng batang babae ni Linda ang tungkol sa kaarawan ng isang tao. Marahil iyon ay siya pagkatapos. Kahit ano, nahanap ni Gerald ang dessert shop na malapit lamang sa Surati. Inabot siya ng isa pang 15 minuto upang masecure ang cake at pagkatapos ay bumalik siya. Ngayon ay mayroong isang napakaraming mga mag-aaral sa labas ng restaurant. Nakasilip sila sa pasukan kasama ang ilang pagkuha ng litrato sa kanilang mga cellphone.
Dapat may nangyari. Mainit dam. Hulaan ko dapat na asarin ng batang babae si Miss Liara. Talaga, ngayon ng lahat ng mga tao upang makipagsuntukan. Maswerte na kaarawan ni Miss Liara ngayon at hindi niya nais na gumawa ng masyadong malaking pag-abala dito kung hindi man ang batang babae ay magawa para sa. Ngunit ano nga ba ang eksaktong nagawa niyang mali? Parang may isang dating galit sa dati. Nakalulungkot siya talaga ang kagandahan. Ito ay magiging trahedya. Ang mga nanood ay pawang sa mainit na talakayan tungkol sa bagay na ito. Hindi pinansin ng lahat ng iba pa, tinulak ni Gerald ang kanyang daan sa karamihan ng tao, at laking gulat. Maraming batang babae ang humihila sa buhok ni Keita at hinahawakan sa sahig. Ang isang babae ay umupo ng photos sa harap niya, ang isang binti ay tumawid sa isa pa. Ang mukha ni Keita ay mapula at hilaw na para bang tinamaan siya. Pakawalan mo siya, ungol ni Gerald. Nagcha-charge, itinulak niya ang mga batang babae sa paligid ni Keita. Kaya talaga kayong dalawa, tumayo ang babaeng kinauukulan dito. Naghanap ako ng mataas at mababa na walang nagawa, ngunit sa huli ikaw ay lumapit sa akin ng mag-isa. Ngayong binuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, sa wakas na alala ni Gerald kung sino siya. Ang babaeng nakaaway niya, ng gabing iyon sa ospital. May koneksyon siya kay Damian Rai. Hindi niya siya nakilala kaagad dahil binubuo siya sa ibang estilo ngayon. Well, bakit ito nagkaroon ng karahasan? Galit na galit si Gerald. Kabanata 308. Karahasan, sabi mo. Kay. Maswerte ka na nakatakas ka sa ospital nang gawin mo ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung hindi, papasok ka roon sa gabing iyon. Ang dalaga ay nakakakol. Naghahanap ako para sa inyong dalawa upang makaganti ako kung gaano kakaganda na payagan akong hanapin ka dito. Miss Liara, ito ba ang punk na nagabala sa iyo noong huli? Isang pares lang ng talunan. At dito naisip ko na maaaring ito ay isang espesyal at iyon ang dahilan kung bakit hindi namin sila masusubaybayan. Dapat pagod ka na sa buhay, ha? Sinusubukan na magsimula ng isang bagay sa aming Miss Liara. Maraming mga kalalakihan ang nagpo-post ng post para sa pag-aproba ni Liara. Miss Liara, kilala ko ang dalawang ito. Ang babae ay isa sa aking mga kamag-aral. Ang pangalan niya ay Keita Smith. Yung tipong boyfriend niya yata. Sa wakas naintindihan ni Linda kung ano ang nangyayari dito. Isang sandali ay tinatanggap nila si Miss Liara, at sa susunod, tinuro niya si Keita at sumisigaw para sa isang humawak sa kanya. At pagkatapos, sinampal ni Miss Liara si Keita sa mismong mukha. Kaya, si Keita ay naging bobo upang iguhit ang galit ni Miss Liara. Sa tabi ng kanyang sarili sa kaguluhan, nag-agawan si Linda upang sabihin sa nakakasakit na duo. Si Liara ay isang big-time na tanyag na tao sa Sunnydale University, kasama ang Rai Group sa likuran niya at lahat. Isa siya sa mga emperador ng campus, mayabang at ipinagbabawal. Walang nang-ahas na tawirin siya. Sa katunayan, ang mga bagay na may reputasyon ay ginampanan ang isang pangunahing bahagi sa kung bakit si Liara ay nagtataglay ng ganyang galit sa kanila. Nang gabing iyon, balak niyang maglagay ng isang malaking palabas sa harap ng mga tauhan ng kanyang tiyuhin. Iyon ang dahilan kung bakit siya biglang nagpakita na naglalayong maging una sa eksena na pangasiwaan ang lahat. Sa halip, tumawid siya sa mga landas kasama ang isang ignorante na tanga na hindi papayagan siyang mag-cutline. Sampain siya. Karapat-dapat siya sa pinakapangit na kapalaran na maiisip. Siya ang kilalang Miss Liara. Kung hindi alang-alang sa mga pagpapakita, makakaabala pa ba siya sa pagpila? Kung ano ang isang biro? Ang punto ay na siya ay napakamapataob sa buong relasyon. Nagawa niyang panatilihin itong Bat-Elia sa oras hanggang sa matapos sila sa pagbisita kay Uncle Damien. Pagkatapos ipinatawag niya ang isang maliit na hukbo ng mga kalalakihan upang habulin si Gerald, ngunit nadulas siya sa lambat. At gayon paman, isang magandang pagkakataon ito. Hoy, agawin mo rin ang lalaking iyon. Masiglang sigaw ni Liara. Ahaha, ito ang pinakamahusay na regalo sa kaarawan na posibleng natanggap ko. Masisiyahan ako sa buong ito. Kaagad si Gerald ay napindaw ng isang buong kawan ng mga tao. Hindi niya inaasahan ang batang babae na maging isang mag-aaral dito sa Sunnydale. Liara, kasama mo ang baka mo. Wala siyang kinalaman dito, bitawan mo siya. Hinawakan at hindi makatakas, alam ni Gerald na sa wakas ay dumating na ang kanyang oras. Ngunit kumusta naman si Keita? Siya ay ganap na inosente. Hahaha, kaya ito ang totoong pag-ibig. Ngunit kung gaano mo akong nakiusap na pakawalan siya, mas gusto kong parusahan din siya. Gagawa ako ng halimbawa sa inyong dalawa. Ikaw doon, bigyan sila ng bawat isang matalim na sampal sa mukha. At ikaw, simulang ay streaming ito ng live. Siguraduhin na alam ng lahat kung ano ang mangyayari sa mga tumatawid kay Miss Liara. Ang huling utos na ito ay nakadirekta kay Linda at sinabayan ng isang malaking ngisi. Ang appointment na ito ay naging sanhi ng pagmamalaki ni Linda.
Ang kanyang pangunahing layunin sa unibersidad ay upang mahuli ang isang malaking isda at upang gumawa ng malakas na mga kaibigan. Iyon ay kung paano siya makakakuha ng maaga sa buhay. Bigla na lang, malapit na siya kay Miss Liara. Masama ang paningin, lumipat siya upang tumayo sa harap ni na Gerald at Keita. Narinig mo ito mismo, isinasagawa ko ito sa utos ni Miss Liara. Sinisihin ang iyong sarili para sa hindi pag-alam sa iyong lugar tulad ng mga langgam na rehas laban sa langit, hahaha. Metampal. Metampal. Natupad niya ang parusa kina Gerald at Keita tulad ng iniutos. Maraming bilang ng mga mag-aaral ang nag-stream ng eksenang ito sa kanilang mga telepono. Naturally, marami sa kanila ang gumagawa nito simula pa lang. Grabe. Elena, suriin ito. Si Miss Liara ay nagsasagawa ng isang pampublikong pagpapatupad sa Surati Restaurant. Sino ang kapas-palad na kapwa nagpakiliti sa kanya? LMAO. Sa isang dorm na batang babae sa kung saan may nagpapahayag ng flash ng balita na ito. Sus, nagtalaga pa siya ng isang profesional na headswoman kung ano ang isang drama queen. Pulalas ng isa pang batang babae. Elena, bumaba tayo ngayon at tingnan natin ito para sa ating sarili. Hindi ako pupunta. O kaya sinabi niya, ngunit sumulyap pa rin si Elena sa video bago tumalikod muli na hindi interesado, at dumapa sa kama upang ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang telepono. Isang mahabang sandali ang lumipas, at pagkatapos ay, ano ba? Kabanata 309. Kakatulog lang sana si Elena, ngunit gising na gising siya. Kinuha niya ang kanyang handphone para sa isang mas malapit na pagtingin, at ang kanyang puso ay pamiitik sa pagitan ng kagalakan at alarma. Nakasuot pa ng kanyang pijama, lumaban siya sa cafeteria. Si Joy, dahil ang lalaking nasa isip niya ay kahit papaano ay lumitaw sa kanyang campus. Alarm, dahil mabuting Panginoon, inabuso ba si Gerald Crawford sa livestream? Samantala, sa Sunnydale University Fight Club, ito ay isang malaking samahan, nilikha sa kagustuhan ng ilang mayamang bata o iba pa, na nagpatuloy sa isang partikular na sulok ng campus. Ipinagmamalaki ng club na ito ang maraming miyembro, higit sa 300 sa kabuuan. Kasalukuyan sa singsing na nakikipaglaban. Oo, galing. Ang isa sa mga mandirigma ay natambo lamang ang kanyang kalaban gamit ang isang mahusay na pamamaraan. Ang mga manunood ay sumabog sa palekpak. Tubig. Nagkibit balikat ang manlalaban habang naglalakad palabas, at kaagad na sinalubong ng isang alagad, na walang balot ng isang bote ng tubig at iniharap ito sa kanya. Matapos ang ilang mga bibig ng tubig ay nalagok, ang natitirang bote ay itinapon. Wow, ang galing mo. Ang Aztec. Maraming magagandang mga bagay, mga teleponong nasa kamay, ang kalapati sa kanyang mga bisig na may nakakalungkot na mga ngiti. Cool, sasabihin mo. Nagalit ang lalaki. Sa palagay mo hindi ko napansin kung paano ang mga batang babae ay nakatitig sa iyong mga telepono sa buong oras. May kagiliw-giliw doon. Mas nakaka-interes kaysa sa mga laban ko. Tihi. Pinapanood namin na nagkagulo si Liara. Tingnan, nagtuturo siya ng hindi inaasahang leksyon. Ipinakita sa kanya ng mga batang babae ang nagpapatuloy na live stream. Goddamn, Crawford, tumigas ang manlalaban at itinakwil ang mga batang babae na nangangarol. Ano ang nangyayari, Aiden? Nagtampo sila. Bilisan, kunin ang aking mga tao. Sabihin mo sa kanila na tumakbo sa Surati. Ang manlalaban ay walang iba kundi si Aiden Baker. Narinig ang kanyang utos, ang mga nagtipon-tipong disipulo ay lumaban sa Surati Restaurant ng walang pagkaantala. Kahit na ang malapit na kaibigan ni Aiden, si Yancy Zimmerman, ay pinatawag. Sa Surati Restaurant, naihatid lang ni Linda ang kanyang pangatlong sampal sa mukha ni Gerald. Kuho, naglakas loob ka kay Miss Liara. Sisipain ko ang asno mo. Sa bawat sandali na dumadaan, mas nasisiyahan siya dito. Habang tinaangat ang kanyang kamay para sa pang-apat na welga, may sumigaw, holy crap. Narito na si Aiden Baker at ang kanyang mga lalaki. Ang isang pulutong na mga guys. Ang karamihan sa mga tao sa pasukan ng restaurant ay agad na nagkalat. 100 tao ang naniningil sa ganitong paraan. Dumating din si Aiden. Kay, ang sweet niya sa kanya. Kaya narinig niya ang tungkol sa kung ano ang ginagawa ko dito at dumating upang tulungan. Tumayo si Liara upang batiin siya. Ito ay isang kaunting paggalang sa kanya. Kahit na si Liara ay hindi isa sa mga nasasakupang sarili ni Aiden, gayunpaman nakilala niya ang kanyang napakalaking impluensya sa loob ng Sunnydale. Karaniwan silang nagkakasundo sa bawat isa. Gayunpaman nang maabot sila ni Aiden at tinanggap ni Liara ang kanyang pagdating, narinig niya ito bilang holler. Damn it! Talunin mo sila! Talunin ang lahat dito sa lupa! Sa isang sigaw, sumugod ang kanyang mga mandirigma. Ang mga lalaking humahawak kay Gerald ay agad na kumatok na walang kahulugan. Kahit na ang mga kasangkapan sa bahay ay nawasak, at tungkol sa personal na entourage ni Liara.
Walang isang tao ang nailigtas mula sa karahasan na ito. Si Liara ay nasa gilid na ng pagiging baliw, nakatitig ang mata sa tanawin bago siya. Ano sa pangalan ng langit? Aiden, nawala ka ba sa isip? Ako ito, Liara. Gaano ka manggahas na umatake sa aking bayan? Nagmarcha si Aiden at sinampal ng malakas si Liara. Wap, tulala ka malapad. Babayaran kita para dito. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumapit sa tabi ni Gerald. Gerald, okay ka lang. Ngayon si Aiden ay nabasa ng malamig na pawis. Tinusot ni Gerald ang kanyang sumasakit na pisngi. Ang kanyang puot ay magiging maalamat. Kung hindi siya sinagip ni Aiden, ano ang maaaring gawin sa kanya ng karamihan ng tao? Salamat na lang na naisave siya sa oras. Gerald, itong babaeng tumatama sa iyo, ano ang gusto mong gawin namin sa kanya? Hawak ang isang dakot ng buhok ni Linda, hinailan ni Yancy ang magiging verdugo sa harapan niya. Nasa clawang edge siya ng hysteria. Kabanata 310. Si Yancy Zimmerman ay isang August personage sa campus na ito at si Aiden Baker lalo pa. At pupunta sila rito kasama ang isang tunay na hukbo upang iligtas ang taong ito ni Gerald. Ano ang koneksyon dito? Ano pa talagang kumukuha sila ng mga order mula sa kanya? Ano pa ang hinihintay mo? Gusto kong bagbog sa kanya ang pagpupuno. Ungol ni Aiden. Tinaladkad ni Yancy si Linda palayo at tumahol para sa mga lalaki na simulan siya. Baliw ka talaga. Aiden Baker, gagawin mo ba akong kaaway alang-alang sa dalawang nobodies na ito? Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay nangyari ng bigla para kay Liara upang magkaroon ng anumang kahulugan nito. Aiden, gaano siya katapang na tretuhin siya ng ganito? Malamig nang inisya ni Aiden. Tama yan at ano ang magagawa mo tungkol dito? Isa ka lamang ibang patutot sa ilalim ng Rai Group. Hindi pwede. Naglakas loob ka ba sa akin? Matampal. Ang kahihiyan ay naging galit, si Liara ay nagpunta sa harap upang atakin si Aiden na ibagsak lamang pabalik sa lupa gamit ang isa pang tugtog. Dumadaloy ang dugo mula sa isang sulok ng kanyang bibig, ngayon. Hindi ito maintindihan ni Liara. Si Aiden ba ay nasa droga o kung ano? Ngunit ang pinakamalala sa lahat ay ang paraan ng panunood sa kanya ng lahat ngayon na parang hindi sila makapaniwala sa kanilang sariling mga mata. At si Aiden ay hindi pa tapos sa kanya. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono ni Liara. Ang tumatawag ay nakilala bilang Kapitan. Nanlaki ang mga mata niya at agad niyang kinuha ang tawag. Kapitan, kailangan ko ng tulong mo. Magmadali kung hindi man ay hindi na ako makikita ng iyong boss. Umiiyak siya sa telepono. Walang emosyon na sinabi ng Kapitan, oo, Miss Liara. May tumawag na sa akin. Maaari mo bang ipasa ang telepono kay Mr. Baker? Ang impyerno ay gagawin niya. Inilipat ni Liara ang tawag sa speakerphone para marinig ng lahat. Kumusta, Mr. Baker? Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan na nangyayari dito, ang tawag ng Kapitan. Sigurado akong alam na alam mo kung sinong babae si Miss Liara. Wala akong pakialam kung gaano siya kalapit kay William Rai. Kahit na siya ang personal na laruan ni Henry Rai, hindi pa rin ako pipigilan nito ngayon. Kung ano ang isang biro. Alam na alam ni Aiden kung sino ang kapatid ni Gerald, si Jessica Crawford at ang lahat ng kanyang pamilya ay may hawak na kapangyarihan na walang sukat. Wala pang tanong tungkol sa kung kaninong panig ang kukuha. Ilagay ito sa ganitong paraan kung si Madam Jessica ang nasa kanyang lugar dito, magkakaroon ng higit pa sa isang simpleng pagbagsak lamang na nangyayari. Sige, nakikita ko kayong mga Mayberry na walang pakialam kay Rai Group. G. Baker, walang tatanggi sa balabal ni Mayberry, ngunit nasa 100 taon ka lang nasa paligid ng bloke. Bakit hindi ka umuwi at tanungin ang iyong ama kung gaano katagal ang Rai Group ay may ginagawa? Ang kapitan ay naglalaway ng bawat salita ngayon. Ang pag-atake sa babae ni G. Rai na tulad nito ay hindi naiiba sa pag-atake mismo kay Mr. Rai. Naramdaman ni Liara ang pagbabalik ng kanyang tapang. Hey, hayaan mong sabihin ko sa iyo, Aiden Baker, ang kasintahan ko ay walang iba kundi si William Rai mismo. Bumalik siya sa bansa sa mga panahong ito at nang malaman niya kung ano ang nangyari sa akin. Tuldok-tuldok. Ang iyong mga taong Mayberry ay may impluwensya, sigurado, ngunit susubukan mo pa ring makisama sa pamilyang Rai, hindi ba? Ang iyong tatay ay nasa ilalim ni Zack Lyle at kahit na si G. Lyle ay magtakip para sa iyo, kailangan pa rin para sa isang mabuting dahilan, tama. Si Aiden Baker ay hindi talo. May mga bagay na napunta sa kanyang sariling ulo. Kaugnay nito, lumingon siya kay Gerald. Kung inutos ni Gerald na magpatuloy ang pag-atake, walang pag-aatubili at walang kinakatakutan. Ngunit tumahimik si Gerald. Maliwanag, ang isa sa mga sakop ni Aiden ay nagsupply sa kanya ng isang taser. Naglakad siya at dinaikit si Liara dito. Zap! Sumiksik ang buong katawan ni Liara at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig, nakakumbinsi.
Sa ilang mga bagay kailangang magtiis, umatras, at makita ang mas malaking larawan. Ngunit nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya babalik ng Rai Group nawala sa ulo si Gerald. Totoo, walang nakatakas na mga pagtatalo. Huling oras, halos ginawa siyang lumpo ni Damian Rai. Upang sabihin ang totoo, hindi pa rin niya nakuha ang pangyayaring iyon. At pagkatapos ngayon pinahiya siya ng babaeng liara na ito. Kung nagtagal pa si Gerald sa galit baka patayin siya. Nagsimula ang lahat kay Damian Rai at ngayon kailangan niyang magayos ng score sa Rai Group, sapat na ito sa ngayon, at walang pag-asa na magpatuloy sa pananghalian, kaya kinuha ni Gerald si Keita at umalis kasama ang iba pa. Isang solemne na paghinahon ang nahulog sa nakatanaw na karamihan ng tao. Sus, ang pangalan ng lalaking iyon ay Gerald, hindi ba? Mukha siyang isang kabuoang talo, ngunit ito ay naging isang ganap na masamang asno. Kahit si Aiden Baker ay nasa kanyang bek at tumawag. Oo, napakalumbay tao. Narinig ko na si Yancy Zimmerman ay maruming mayaman din, ngunit mukhang handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa trampong Gerald na iyon. Retards ba kayo? Tumatawag pa rin sa kanya ng mga pangalan, hindi mo makuha ito. Ano na naman ang pangalan niya? Crawford, sa palagay ko. O tae, pwede ba siya? Panipi. Kabanata 311. Nagawa ni Gerald na magpakawala ng maraming singaw doon. Hindi pa siya ganito kahusay ang pakiramdam. Gayunpaman, napagtanto niya na ang mga bagay ay maaaring maging napakakomplikado mula dito. Bagaman nabuhay siya ng katamtaman na buhay sa ngayon, hindi bababa sa naintindihan niya ito. Sa makatuwid, napagpasyahan niyang ilayo pa niya ang bagay na ito ng kaunti pa. Sa susunod na pagkakataon, kailangan niyang umupo kasama sina Zach Lyle at Michael Zick upang talakayin kung ano ang nangyari dito. Pinasalamatan niya sina Aiden at Elena sa pagmamadali sa tabi niya bago paalisin sila. Ang mga kaganapan sa araw na ito ay umalis sa Keita na takot at pinahiya. Siya ay nasa basurahan. Pati ang damit niya ay napyunit at napyunit ng gang ni Liara. Tinurog ang puso ni Gerald na makita siya ng ganito. Sa huli, kasalanan niya na ang trahedyang ito ay kailangang maganap at nahinayla si Keita dito. Halika, bibilhan kita ng mga bagong damit. Masayang pahayag ni Gerald. Hindi. Ayos lang ako ng ganito, Gerald. Napayuko ang ulo ni Keita. Pinipilit ko. Hindi mahalaga kung ano, napasama kita sa gulo na ito. Kahit papaano, birthday mo. Hila siya sa kamay, hinayla siya papunta sa kanyang kotse at dinala sa isang magarbong emporayang damit na puno ng mga dekalidad na item na may mataas na kalidad. Pumili si Gerald ng dalawang mga damit para kay Keita habang pinagsasabihan at inaaliw siya. Nangako siya ng isang bagay na tulad ngayon ay hindi na mauulit. Siya ang nagbayad para sa mga damit, ngunit tulad ng malapit na silang umalis, Gerald, ikaw ba iyon? Isang malinaw, pambabae na boses ang tumawag sa kanya. Ang tono ay nalace ng hindi inaasahang galit. Pumarap siya. Ito ay si Naomi Milton. Noemi. Si Noemi ay mayroon ding tatlong iba pang mga batang babae na kasama niya, Felicity Nelson, Yvonne Dunn, at Cassandra McGregor. Sa gayon, hindi nagulat si Gerald na makita si Naomi na tumatakbo kasama ang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng bagay na iyon sa Emperor Karaoke Bar ilang araw pa. Sa oras na iyon, lahat ay nawala sa isipan, maliban kay Noemi, na nanatiling kalmado at pinayuhan si Felicity na mag-moderate at tama siya, si Jake ay napatunayan na walang halaga. Sa ganoong paraan, napatunayan din ni Noemi ang kanyang sarili na maging isang tinig ng pasensya, isang bagay na sa palagay ni Felicity ay kailangan niya. Tulad ng para kay Yvonne, mabuti, hindi parang hindi alam ni Felicity na higit na hinahangad ng batang babae na makinabang mula sa kanyang katanyagan kamakailan. Ito ay ginawa lalo na halata ng kung gaano siya komportable tungkol sa pagsali ni Noemi sa kanilang pangkat. Ipinaalam ni Noemi kay Gerald na hapon kasunod ng insidente, inimbitahan siya ni Felicity na tumulong sa paligid ng kanyang pinagtatrabahuhan. Tulad ng sa ngayon natural, parehong nakita ni Felicity at Cassandra si Gerald din, ngunit wala ring nag-alok sa kanya ng mga pagbati. Sinulyapan lang nila siya pagkatapos ay sinimulang suriin si Keita na nasa tabi niya. Gerald, sino ito? Ang ganda talaga. Hindi mo ba siya ipakilala sa amin? Pang-aasar ni Naomi na nang-aasar. Hawak ni Gerald ang mga pagpapakilala. Ito ang aking mabuting kaibigan, Keita Smith. Keita, ito si Naomi Milton, ang bro na palaging sinasabi ko sa iyo. Siya ay isang tunay na lalaki sa mga kalalakihan. Ikinagagalak kitang makilala. Bagaman sa mahinang kaluluwa sa kasalukuyan, na nakilala ang Noemi na sinabi sa kanya ni Gerald ng labis, siya ay nalulugod na makipagkamay. Kabanata 312. Halos isang oras na mula nang maganap ang sakuna. Ayokong pag-usapan ito ni Gerald sa harap ni Felicity at ng iba pa, kaya pagkumusta kay Noemi, binilisan niya si Keita. Mainit banal na baka. Bulalas ni Yvonne sa pagkabigo.
Ang Gerald na iyon ay may ilang lakas ng loob ha. Si Felicity at ang tagapayo ay pareho dito, ngunit hindi man lang siya binati ng mabilis sa kanila. Nakita mo rin itong mga kababaihan. Hindi niya kami pinansin. Sa kanyang sarili, naisip ni Ivan kung paano dapat ipakita ng isang tulad ni Gerald sa isang tulad niya ang pinakamataas na kagandahang loob at laging isipin ang kanyang asal. Sa halip, snob niya ang mga ito. Hindi ito paninindigan ni Ivan. Hindi man makapaniwala sina Felicity o Cassandra kung paano din sila tinatrato ni Gerald. Hindi nila siya binati, ngunit hindi niya rin sila binati. Nagtubo siya ng ilang mga bola. Talunan. Wala akong pakialam. Umugang si Felicity. O sige, iwan mo nang mag-isa si Gerald ngayon. Sinubukan ni Noemi na mailigtas ang sitwasyon. Napansin kong bad mood siya ngayon lang. Marahil ay may nangyari at siya ay masyadong abala upang sabihing hi, iyon lang. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang taong iyon, Naomi. Malaya siyang gawin ang nais niya. Gayunpaman pupunta kami sa Wayfair Mountain Entertainment mamaya, mas mabilis tayong magmadali sa bahay at subukan ang aming mga bagong damit. Hindi ba tama yan, Felicity? Tandaan na gagawin nila ang isang paglalakbay sa napakagandang Wayfair Mountain Entertainment sa lalong madaling panahon ngayon, walang makapagdadala kay Ivan sa ngayon. Ang mga nakatataas sa kumpanya ng Felicity ay nagkakaroon ng isang magiliw na pagtitipon sa bilya. Dahil ang kanilang nangungunang pagkatao na si Felicity ay isa sa pagmamayari ni Mayberry, natural na may karapatan siyang magdala ng ilang mga panauhin. Ngayon na ang exceptional leave ay bumangon upang maging isang pambansang antas ng media platform, mas malaki ang halaga nila sa mga araw na ito. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na mga bakasyon ng kumpanya sa mas magagandang mga spot. Biglang tumunog ang phone ni Naomi. Kinuha niya ang tawag, nagngangalit sa pagkilala ng ilang beses, at pagkatapos ay nag-hang up. Sa pagkabalisa, iniulat niya, Felicity, iyon ang serbisyo sa pag-upa ng kotse. Ang kanilang driver ay umalis lamang sa kagyat na negosyo at lahat ng kanilang iba pang mga driver ay nasa ilang pag-andar sa kasal, kaya walang sino man na magmaneho ng Mercedes-Benz G500 na nakalaan namin. Tinanong nila kung makakahanap ba kami ng aming sariling driver. Ano? Tinapon kami ng driver. Damn it. Isa lamang ito sa sunod-sunod na nag-aalab si Felicity. Paano ako makakahanap ng isang driver ng huling minuto upang dalhin kami doon? Gayunpaman palagi kong pipiliin ang aking mga driver, dapat silang maging gwapo. Ang bawat detalye ay mahalaga kapag pupunta para sa isang kaganapang tulad nito. Talaga, bakit kailangang maging komplikado ang lahat? Tama iyan. Sa amin, ang tagapayo lamang ang maaaring magmaneho, ngunit habang siya ay pupunta bilang isang panauhing pandangal, wala sa tanong iyon. Pumuso si Ivan. Gayunpaman, hindi namin maaaring hilingin sa tagapayo na maglingkod bilang aming driver. Nako, naalala ko lang na may lisensya sa pagmamaneho si Gerald. Kaya niya ito. Bulalas ni Noemi. Hihilingin ba natin siya na maging driver natin kung gayon? Kahit na siya ay napunta sa bilya na iyon dati. Ang totoo ay nagsisilbi si Noemi ng isang personal na agenda dito. Dati, talagang pinasa ni Gerald ang hitsura ng isang taong biglang sinaktan ito na nagpapakasawa sa mga luho at kaliwa. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa lupa. Naniniwala ang kanyang mga kamag-aral na pinagsama niya ang lahat, at iyon ang katapusan nito. Gayunpaman, ang maikling panahon sa limelight na iwan din kay Gerald ng isang hindi magandang pagkaabalahan sa mga pagpapakita. Hindi pa ito napansin ni Noemi. Hinihiling niya sa kanya na maging driver nila ngayon dahil alam niyang inatasan ng Felicity ang dati nilang driver ng halos $1,000. $1,000 pera para sa trabaho sa hapon. Ito ay isang kaibig-ibig na pag-aayos. Si Ivan ang unang nagprotesta. Hindi pala. Naomi, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Felicity? Kailangan namin ng isang magandang driver, hindi ng crash door tulad ni Gerald. Kalimutan mo na iyon. Gayunpaman si Felicity, naarko ang isang kilay at nagbulang-bulungan, Sa totoo lang sa palagay ko ang mungkahi ni Noemi ay may katangiang. Bagaman siya ay masiraan ng loob at masalimuot, si Gerald ay may isang tiyak na kawalang kasalanan tungkol sa kanya na kung saan ay nakakapresko. Manamham, ang aming lumang dormmate na si Savia ay hindi ganap na walang panlasa. Kakailanganin ko lamang na bigyan siya ng kaunting makeover at baka magaling siyang gumawa ng aming driver. Sige, bigyan natin siya ng isang shot pagkatapos. Maaari siyang magmaneho kung tutuusin. Si Cassandra ay nagbigay ng hindi pagkakasundo. Ayos lang. Naomi, tawagan mo si Gerald. Sabihin mo sa kanya na gusto kong siya ang maging driver namin. Panipi. Kabanata 313. Gerald, busy ka ba mamaya? Tanong ni Noemi nang tumawag si Gerald sa kanya. Sino ako? Hindi ako abala. Pinapabalik niya si Kate sa campus.
Kapag nasa klase na siya, halatang malaya siya. Oh, natagpuan kita ng kaunting kita. 1,000 pera para sa isang araw na trabaho. Ito ay isang simpleng trabaho, kailangan ni Felicity ng isang driver. Alam kong hindi ka nasasaktan para sa pera sa mga panahong ito, ngunit ang isang maliit na labis na simula ay hindi kailanman nasasaktan, tama ba? Anong masasabi mo? Delikadong ipinakita ni Noemi ang panukala. Alam niya na halos maubos na niya ang kanyang windfall, ngunit nagsalita siya ng may taktika gayunpaman dahil alam din niya na si Gerald ay naging isang taong may malas na imahe. Nakagawa pa rin siya ng lasa para sa magagandang damit. Ngunit para sa lahat ng iyon siya ay isang bro pa rin at walang nagbago sa pagitan nila. Sa totoo lang, nang sumikat ang pangalan ni Felicity, nais ni Gerald na tanggihan, hindi bababasa dahil alam niya na baka kasali rin sina Ivan at Cassandra. Ito ay magiging isang baliw na bahay na nahuli sa pagitan ng mga madaldal na hen. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili na tanggihan ang kabutihan ni Noemi. Pagkatapos ng kaunting pagpos, tumango si Gerald at sumang-ayon naman. Ang lahat ay alang-alang kay Noemi. Ayos lang. Una, kakailanganin kita upang makabalik dito. Bibilhan ka namin ng ilang mga bagay at magbibihis sa iyo. Masayang tumawa si Naomi sa telepono. Napabuntong hininga si Gerald at inikot ang kotse. Bilang bihag ng mga batang babae, binigyan siya ng isang mamahaling suit at isang pares ng sapatos na pangkatad, na lahat ay dapat niyang isuot kaagad. Kailangang masabi na si Felicity, sa kabila ng kanyang pagiging malayo sa kanya sa buong panahon na ito, ay kailangang aminin na medyo nasaktan siya nang makita niya si Gerald sa mga gwapong damit. Halos pinuri niya siya ngunit pagkatapos ay nakita niya siyang maingat na natitiklop ang kanyang mga lumang damit na parang balak dalhin ang mga ito. Oh, mahal talo pa lang kung tutuusin. Ang mga ito ay mainam na damit. Huwag mong pagod ang mga ito sa pagmamadali, Gerald. Sa pagitan ng gastos ng sangkap na ito at ilang paggastos ng pera para sa iyo bilang aming driver, nakakakuha ka ng higit sa 1,000 pera mula rito. Ang sabi ni Cassandra na nakatiklop ng mga braso. Oo, nakikita ko. Humiti lang si Gerald at tumango. Oh, Gerald, iyon ba ang bago mong telepono? Kanina lang nakita ni Naomi ang hawak niya sa kamay. Tumango siya. Oo, ngayon ko lang nakuha ito. Wow, ang ganda ng itsura nito. Ipasa mo rito. Sinilip ni Ivan ang aparato, nag-iba ang interes. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, inabot niya ito at inagaw ito. Isang pagtingin dito, at humirit siya. My gosh. Felicity, Cassandra, tingnan mo ito. Ito ang pinakabagong modelo, bago sa merkado, napupunta ito para sa higit sa 4,000 pera. Gerald, ito ba ang iyo? Bilang isang bagay, ang pinakamahal na smartphone na pagmamay-ari niya, binayaran niya ito sa pamamagitan ng mga installment sa isang kabuoang 1,000 dolyar. Si Gerald, ang mahirap na tao sa kanilang klase, ay gumamit ng isang telepono na nagkakahalaga ng 4 na beses na mas malaki. Walang biro. Napabuntong hininga si Felicity nang makita ito sa kabila ng kanyang sarili. Gerald, hindi ko alam kung kailan ka naging isang show-off ngunit para sa isang lalaking tulad mo na bumili ng isang teleponong tulad nito, ano ang iniisip mo? Si Felicity ay nasa tuktok ng kanyang laro ngayon at ang kanyang telepono ay nagkakahalaga lamang ng kalahati. Ikaw ay isang mag-aaral lamang na walang matatag na kita, kaya paano ka makagagawa ng ganito? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Galing ito kay Cassandra, ang tagapayo. Para bang may apakan sa buntot niya. Ilang sandali lang ang nakakalipas, pinapag-aralan na niya si Gerald tungkol sa isang hanay ng mga damit na nagkakahalaga ng ilang daang pera. At pagkatapos ay latiin niya ang 4,000 dolyar na teleponong ito. Saan siya iniwan nito? Sakto. Bakit ka nagkamit ng napakatanggal? Sinusubukan mo bang mapahanga ang ilang mayamang bata? Ang ilang mga tao ay walang klase. Hindi mo ba alam, Gerald? Ang mga mahihirap lamang ang pumupunta sa mga bagay na tulad nito, ang mga taong may pera ay bibili lamang ng mga mas murang mga modelo. Nagdusa ng kaunting pagmamalaki mula rito, sabik na sumali si Ivan sa panliligalig. Kabanata 314. Oo, tama ka. Siyempre, tumango lamang si Gerald na sunod-sunod. Walang point sa pagtatalo. Hinahayaan niya silang mag-usap. Susunod, dinala nila siya sa kumpanya ng pag-upa ng kotse kung saan tinipon nila ang Mercedes-Benz at nagtungo sa Wayfair Mountain Entertainment. Ngayon ay nakabalik na sila sa track. Kinailangan ni Gerald na buksan ang pinto ng matino para lumabas si Felicity mula sa sasakyan. Sumunod ang iba pang mga batang babae at lahat sila ay masayang binati ng mga tauhan sa villa. Bakit ipinakita ng villa ang gayong pagsasaalang-alang para sa exceptional leave? Ito ay simple kahit na ang exceptional leave o ang paparating na kaganapan sa York North Mountain ay napakahusay na deal, ang mga sponsor sa likuran nila ay
Sa huli, sinusubukan ni Michael Zick na maglagay ng palabas upang mapahanga si Gerald Crawford. Habang nagpiposing siya para sa mga litre testa, lumingon si Felicity at bumuulong sa ilalim ng kanyang hininga kay Gerald, na susundan na sana sila sa loob. Napakabuti, Gerald. Ngayon dalhin ang kotse sa paradahan at hintayin kami doon. Mas makakaya mong manatili sa malinaw na wastong kaganapan, baka pumutok ka ng iyong sariling takip at mapahiya kaming lahat. Tungkol sa hapunan, maaari kang bumili ng iyong sarili ng tinapay kung nagugutom ka, hindi tulad ng paghahatid nila ng uri ng pagkain na nakasanayan mong kainin. Malinaw, naisip niya na malamang na may sasabihin siya na maaaring mapahiya siya. Hindi makapaniwala. Isang araw, makakakuha siya ng mga panghimagas lang. Gerald had been up to here kasama si Felicity. May pagmamalaki din siya sa pag-iyak ng malakas. Hindi ba niya maipakita sa kanya kahit kaunting respeto? Pagsumpa sa katahimikan, walang nagawa si Gerald kundi ang sumunod at dalhin ang kotse sa parking lot. Hindi niya mailantad ang kanyang totoong pagkakakilanlan sa isang paraan o sa iba pa. Siyempre, hindi lang si Gerald ang tatambay dito na parang tanga. Napagpasyahan na niya na habang narito siya, hahanapin niya sina Zach Lyle at Michael Zick upang pag-usapan ang tungkol sa Rye Group. Pagdating niya sa opisina ni Michael, nagbabasa ng dyaryo ang lalaki. Nang makita niya si Gerald, binaril niya ito, nagulat. Ilang sandali pa, nagmadali si Zach upang sumali sa kanila. Ikinwento sa kanila ni Gerald ang mga kamakailang kaganapan at nagbahagi naman sila ng nalalaman tungkol sa Rye Group. Sa buod, na-date ng Rye Group ang lahat ng kanilang iba pang mga samahan at naging isang malamig na pamilyang kriminal. Sa rehiyon ng Mayberry na ito, malaking shot ang mga ito. Habang patuloy na lumalago ang negosyo, nagtatag si Henry Rye ng isang formal na grupo na naging Lehigh Timo. Gayunpaman, para sa lahat ng mga lehitimong negosyo na isinasagawa nila, ang ilan sa mga bagay na ginawa nila, mabuti, si Gerald ay may karanasan sa unang kamay. Ang isang halimbawa ay kapag inatake nina Chad at Danny Zanders si William Rye, at pagkatapos ay nawala ang pamilya Zanders sa isang gabi. Pagkatapos ay mayroong Damian Rye na nag-uutos sa kanyang sariling pribadong hukbo ng mga thugs. Ang dahilan kung bakit pinananatili ni Zach Lyle ang pakikitungo sa kanila ay dahil sa kanilang lakas. Ang malawak na network ng mga taong nagsilbi sa kanila, pati na rin ang kanilang malawak na mga koneksyon sa ilalim ng mundo, ay gumawa sa kanila ng isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang kapayapaan ay nagmumula sa kaunlaran pagkatapos ng lahat. Sa ngayon, si Gerald ay may mas malinaw na pag-unawa sa estado ng laro. Tapos tumunog yung phone niya. Ito ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jessica, na hindi pa niya nakakausap ng higit sa 1-2 linggo ngayon. Ano ang balak mo, Gerald? Nagsimula siya. Wala masyado. Naghahaponan lang kasama sina Zach Lyle at Michael Zick. Maliwanag na sumagot si Gerald, nagpa siya na hindi kailangang malaman ni Jessica ang tungkol sa lahat ng ito. Sa pagtatapos ng araw, inaalagaan niya siya upang tuluyang sakupin ang buong Mayberry Commercial Street. Kung siya ay tumakbo sa kanyang kapatid na babae para sa tulong sa bawat maliit na bagay, anong uri ng kahalagahan ang kanyang ipinakikita? Mabuti naman. Tumatawag ako upang ipaalam sa iyo na magpapasyal ako sa Mayberry sa loob ng 3 araw at nais kong makita ang aking mahal na sanggol na kapatid. Hahaha. Oh, pupunta ka dito. Yup, at magkakaroon ako ng ilang mga nakasisirang balita na ihahatid din sa iyo. Kabanata 315, ano ang malaking balita? Natigilan si Gerald. Gayunpaman, naririnig na ang kanyang kapatid na babae ay darating, naisip niya pabalik sa 1 taon na ang nakakaraan, nang siya at ang parehong mga magulang ay nagpunta sa ibang bansa upang magtrabaho ng ilang mga utang, at kung paano niya hindi pa nakikita ang mga ito simula noon. Ito ay isang tunay na kapanapanabik na prospect. Siyempre, iyon ay isang kwento lamang na ginawa nila upang sabihin sa kanya. Ahahaha, malalaman mo kapag sinabi ko sa iyo. O sige, kumain ka na ng hapunan mo. Dut. Sa pamamagitan nito, nabitin si Jessica. Namumutla sina Zach Lyle at Michael Zick. Mr. Crawford, pupunta ba dito si Director Jessica? Yup, tama yan. Sagot ni Gerald. 3 araw mula ngayon. Walang ideya kung bakit. Ang dalawang lalaki ay tila ba magkakasakit sila. Dapat silang takot-takot sa kanyang kapatid na babae. Susunod, nag-dinner si Gerald sa kanila at pinag-usapan ang mga mas simpleng bagay. 3 o 4 na oras ang dahan-daang gumapang. Sinasabi ko, nasaan ka, Gerald? Direkta lang siyang tinawag ni Felicity. Napakinggan niya. Sinuri ni Gerald ang oras. Whoops, lampas pasado 8:00 na. Mayroong isang panuntunan sa mga maiinit na bukal na ito, pagkatapos ng paglubog ng araw, walang sino man ang maingay. Naaalala ang oras na iyon nang ang ilang mga tanyag na bituin ay sinusubukan na lumabas ng paligan, at halos nagsimula ng away sa kanya. Ano pa ang isang dakilang pag-andar tulad ngayong gabi? Oh.
Dadalhin ko kagad ang kotse. Nakasakay, kinuha niya ang kotse at sinundo si Felicity at mga kaibigan na handa nang umalis para sa gabi. Sabog. Sinadya mo bang gawin ito, Gerald? Ano ang itinuro ko sa iyo? Kapag malapit nang matapos ang party, ihanda ang kotse sa malapit. Sa halip, wala ka kahit saan. Sa sandaling sumakay siya sa kotse, sinimulang ngumunguya ni Felicity ang tainga nito. Sinadya. Patayin ang pag-iisip. Basta pinagbawalan mo ako mula sa pag-apak sa loob doon kaya paano ko malalaman kung kailan magtatapos ang pagdiriwang. Napangiwi si Gerald. Why ikaw, para lang dyan, makakakuha ka lang ng kalahating bayad ngayong gabi. Putol ni Yvonne. Sus, kung ano ang isang ganap na pagkabigo ka. Nang lumabas ang mga panauhin, ang ilan sa iba pang mga driver ay nakatayo na sa may pintuan, ngunit saan na siya? Kahit na siya ay naglalakad palabas sa kotse, ang lalaki mismo ay wala sa paningin. Ang hiya naman nito. Ihuhulog ko kayong mga kababaihan sa aming campus at pagkatapos ay ibabalik ko ang kotseng ito. Ungol ni Gerald. Balik sa campus. Kalimutan mo yan. Putol ni Yvonne. Wala kaming sapat na kasiyahan ngayong gabi, nais naming magtungo kay Emperor upang makanta kami buong gabi. Tama ba ako, Felicity? Tunay na naging isang kamanghamanghang gabi na at nais nilang makita ang Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman nag-aatubili ang mga batang babae na tawagan ito isang gabi kasama na si Cassandra. Lalo na si Cassandra. Maraming mga nakatataas kay Felicity ang kumuha ng kanyang inumin at humingi pa ng kanyang numero. Noon siya ay magiging labis na nasiyahan. Gayunpaman, ngayon ang kanyang puso ay pagmamay-ari ng ordinaryong tao. Gayunpaman, naramdaman niyang napaka-flatter siya. Ipadala kami sa Emperor Karaoke pagkatapos ibalik ang kotse. Masayang sabi ni Cassandra. Walang anuman para dito kundi gawin ang sinabi sa kanya bago tuluyang magmaneho pabalik sa campus. Sus, ano sa palagay mo? Isang lalaki tulad ni Gerald, anong uri ng babae ang nais na makasama siya? Sa kanilang sariling pribadong silid, ang mga batang babae ay umiinom at nakikipag-chat ng magkatugtog ang musika. Para sa kagustuhan ng isang mas mahusay na paksa ng pag-uusap, ang kanilang mga saloobin ay lumayo pabalik kay Gerald. Hey! Sa totoo lang, ang isang lalaki na tulad niya ay walang pag-asang maging kasintahan. Kahit na siya ay ikakasal isang araw, hindi ito magiging sa anumang magandang kagandahan, at kahit na siya ay malamang na magamit siyang kalakal. Ang mga kadahilanan ay simple, isa, siya ay patay na putol. At dalawa, siya ay isang ganap na talo. Lasing ngayon si Felicity at nagsalita ng may kaunting pagpipigil. Malika, may girlfriend si Gerald. Maaaring hindi mo namamalayan ito, ngunit siya ay isang radio DJ at talagang maganda siya. Hindi komportable si Naomi sa pakikinig sa kanila na nilalay nila si Gerald ng ganito. Hindi ba maganda rin si Xavier? At ano ang nangyari doon? Yvonne sneered, at pagkatapos ay masigla up habang siya broached ng isa pang paksa. Oo, pinag-uusapan kong alin. Felicity, anong uri ng tao ang iyong hinahanap? Ako. Kaya kailangan niyang maging mainit, syempre, iisa iyan. 2, kayang-kaya niya akong bayaran. 3, isang tao mula sa isang maimpluwensyang pamilya. 4, may mabait. 5, handang gumastos ng maraming pera sa akin. 6, magandang langit, hindi mo ba masabi na naghahanap ka para sa isang tulad ng ordinaryong tao? Kabanata 316. Tumawa si Yvonne. Si Cassandra, na nakatayo sa tabi ni Yvonne, ay nagsimulang kumilos ng bahagyang mahirap. Ang totoo, sa loob na puno siya ng selos. At ikaw na tagapayo, anong uri ng hinaharap na asawa ang hinahanap mo? Inulit ni Yvonne ang tanong niya. Naghahanap lang ako ng isang taong mapagpakumbaba. Isang solemn na at may sapat na gulang na tao na matino pati na rin may kaalaman. Hindi sa labis na tunog ng materialistiko, ngunit dapat din siya ay isang mahusay na tao dahil kami, bilang mga kababaihan, ay umaasa sa kanila para sa suporta sa natitirang bahagi ng aming buhay. Tinapos ni Cassandra ang kanyang paliwanag ng mahinang ngiti. Isa pang pagsabog ng tawa ang nakatakas sa bibig ni Yvonne. Kaya ang sinasabi mo ay naghahanap ka para sa isang tulad ng ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang regular na tao lamang na medyo mas matino at solemn. Speaking of alin, sa palagay mo ano ang hitsura niya? Guwapo. O maaaring siya ay maging isang pangit na tao? Tiyak na hindi pangit. Malayo sa pangit. Parehong sumigaw sina Cassandra at Felicity nang magkasabay matapos ang tanong ni Cassandra. Inihagis ni Felicity ang kakaibang tingin kay Cassandra. Si Cassandra ay tila medyo kinakabahan. Maaaring sabihin ni Felicity na tiyak na may isang bagay na naka-off. Naalala ni Felicity ang sandali nang ibigay niya ang impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Cassandra Ordinary Man. Ito ay upang payagan si Cassandra na makatulong na siya sa atin kung aling klase nagmula ang ordinaryong tao.
Noon ay hindi niya masyadong iniisip ito. Ngunit pagkatapos ng kung ano ang nangyari pagkatapos, ang mas maraming pag-iisip tungkol sa Felicity tungkol dito, mas naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Sobra siyang kinabahan kanina. Pwede bang umibig din si Cassandra kay ordinaryong tao? Ang mga kababaihan ay tiyak na ang pinakamakasarili na mga nilalang sa Earth. Ang ordinaryong tao ay walang kapansin-pansin at mayaman. Pagkatapos ng lahat, pinapayagan niya ang mga tao mula sa exceptional leave na mag-host ng isang social na pagtitipon sa Wayfair Mountain Entertainment. Posibleng-posible na ang tunay na pagkatao ng ordinaryong tao ay ang misteryosong G. Crawford. Walang sino mang babae ang maaaring sabihin na hindi sa isang lalaking tulad nito. Maaaring medyo naging pabaya ako, naisip ni Felicity sa sarili. Walang nagsabi ng anuman matapos ang kanilang sagot, at ang sitwasyon mismo ay naging medyo mahirap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng pribadong silid. Excuse me, narito ba si Miss McGregor? Sa pintuan, nakatayo ang isang bodyguard na nakasuot ng itim na suit at earphones. Ako iyon. Mayroon bang matutulungan ako? Tanong ni Cassandra. Pahintulutan akong magpakilala, Miss McGregor. Ako ay driver ni G. Lexington at inanyayahan niya kayong apat na kumain sa Homeland Kitchen. Ang isang kapistahan ay inihanda bilang isang uri ng paghingi ng tawad. Inutusan ako na sunduin ka, paliwanag ng bodyguard. Nakikita ko. Tumango si Cassandra matapos sabihin iyon. Kahit na medyo nalito pa siya, wala siyang nakitang problema dito. Iginalang siya ni Flynn at siguradong nagkonsensya siya sa nangyari noong isang araw. Ano pa, si Flynn ay ang nasasakupan ni Gerald at tiyak na alam niya na maganda ang relasyon nila ni Gerald. Habang iniisip niya ito, napagtanto ni Cassandra na hindi pa niya sasabihin kay Felicity na ang ordinaryong tao talaga, si Gerald. Ngunit paano nalaman ni Flynn kung paano siya hanapin? Isinasaalang-alang niya ang katotohanan na maaaring ito ay dahil lahat sila ay kasalukuyang nasa teritoryo ni Flynn. Matapos pag-isipan ito tungkol sa ilang sandali, napagpasyahan ni Cassandra na tawagan si Flynn upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, ang kanyang tawag ay humantong diretso sa kanyang voicemail. Umalis na tayo. Ang Homeland Kitchen ay hindi masyadong malayo mula rito. Hindi magiging matalino na maghintay ng masyadong matagal kay G. Lexington, sabi ni Yvonne. Pasimpleng tumango si Cassandra bilang sagot. Totoo yan. O sige, I start up ang makina, at tayo ay papunta na. Tumango ang driver at inakay na ang daan papunta sa sasakyan niya. Isang itim na Rolls-Royce ang nakaparada sa labas mismo ng pintuan. Pagpasok sa sasakyan, hindi nagtagal bago sila patungo sa Homeland Kitchen. Ang Homeland Kitchen ay matatagpuan sa Mayberry Commercial Street, ngunit mula sa kinalalagyan nila ngayon, tatagal lamang sila ng 7 minuto upang makarating doon. Gayunpaman, hindi pinahinto ng driver ang kotse kahit na dumaan sila sa kalye. Sa katunayan, nagmaneho siya at hanggang sa ang Mayberry Commercial Street ay halos hindi na makita. Tumungo sila sa kanluran ngayon. Dumaan kami sa Homeland Kitchen. Sinabi ni Ivan na nakaupo sa tabi ng driver sa lahat ng oras na ito. Huwag kang mag-alala, napansin ko. Hindi kami pupunta sa Homeland Kitchen na ito. Ang aming negosyo ay nagtatag lamang ng isang bagong sangay, kanluran ng lungsod. Pupunta tayo roon. Habang sinabi niya iyon, isang mahinang ngiti ang nabuo ng maikli sa kanyang mukha. Kabanata 317. Isang bagong sangay. Kailan ito itinatag? Wala akong narinig tungkol dito. Ang mga gear sa ulo ni Cassandra ay nagsimulang gumiling. Ang isang bagay tungkol sa lahat ng ito ay tila kainahinala. Kanina pa sila nasa teritoryo ni Flynn, sinabi sa kanila ng tanod na nais ni Flynn na pakitunguhan sila sa isang pagkain sa Homeland Kitchen bilang isang paghingi ng tawad. Hindi ito masyadong inisip ni Cassandra. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang pamilyar na Rolls-Royce sa harap ng kanyang mga mata. Dahil doon, sumama na lang sila sa bodyguard. Gayunpaman, nakikita na sila ngayon ay pupunta sa kanluran ng lungsod, parami ng paraming mga alarma sa ulo ni Cassandra ang papatay. Ang kanluran ng lungsod ay isang zone ng pabrika. Napakakaunting mga entertainment center ang naroon. Bakit nais isaalang-alang na magtatag ng isang sangay ng Homeland Kitchen doon? Bumukas ito ilang araw lamang ang nakakaraan. Ang chef ay mayroong kahanga-hanga sa pagluluto. Sinabi sa akin ni G. Lexington na siya ang nag-host sa piyesta na ito sa iyo dahil hindi kanya mapaglingkuran ng mabuti sa Emperor, sabi ng driver. Mabuti yun sa kanya, ngunit bakit hindi kami sinabi ni G. Lexington tungkol dito muna? Bahagyang nalinis ng lalamunan ang driver. Hindi ko malalaman ang tungkol doon. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kay Flynn sa oras na maabot mo ang restaurant, sabi ng driver habang ang isang mahinang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Ngayon mo lang tinawag ang pangalan ni G. Lexington.
Kung mas napansin niya ang driver, mas hindi gaanong pinagkakatiwalaan ni Cassandra ang kanyang kakatwang ugali. Narinig ang kanyang katanungan, ang driver ay nagsimulang ngumiti ng awkward. Ang bilis ng sasakyan ay nagsimulang bumilis sa sandaling iyon. Hindi masyadong nagtagal, lumiko siya at pumasok sa highway kanluran ng lungsod. Dahil sa kasaganaan ng mga pabrika, walang maraming mga kotse sa kalsada. Ang mahina lamang na ningning ng ilang mga lampara sa kalye ang nag-iilaw. Habang dumadaan sila sa daan, mas naramdaman ni Cassandra na may mali. Mister, hindi ako masyadong maayos. Maaari ba nating ipagpaliban ito? Magkakasakit yata ako. Mangyaring ibalik kami. Natatakot ako na hindi ko magawa iyon. Sumubsob ang puso ni Cassandra. Hindi nila papasok ang kotse sa una kung tinukoy lamang niya na ang Homeland Kitchen na pupuntahan nila ay wala sa Mayberry Commercial Street. Sa pag-iisip sa likod, bumilis siya habang nagmamaneho din sa Mayberry Commercial Street din. Hindi sila nakapagreaksyon ng mabilis upang magtanong sa kanya ng anuman. Ang driver ng kotse ay tumingin mula kaliwa hanggang kanan, pinapagod ang kanyang tingin. Ang lahat ng ito ay nagsilbi lamang upang lalong mag-alala si Cassandra. Kumimok kami hanggang ngayon, bakit hindi ka bumaba at tingnan kung nandyan tayo? Pagkumbinsi ng driver habang nakangiti. Tumanggi kami. Itigil mo agad ang sasakyan. Sigaw ni Felicity sa isang malamig na boses. Itinuro ng driver ang salamin sa likuran. Hindi ko magawa yon o babagsak tayo sa sasakyan sa likuran natin. Bukod, hinihintay ka na ni G. Lexington. O talaga, tinatawagan ko siya ngayon. Pang-iinis ni Cassandra habang hinihimas ang phone niya. Gayunpaman, ang nag-iisang tinig na narinig niya sa pamamagitan ng telepono ay ang kanyang voicemail. Bakit sa lupa ito ay patuloy na magpadala ng isang voicemail? Biglang-biglang marinig ang isang malakas na putok. Nabigla-bigla ng driver ang manibela upang biglang lumiko. Ang kotse ay ngayon ay pababa sa isang slope. Si Cassandra at ang iba pa ay halos natamba matapos na marahas na itinapon sa loob ng sasakyan. Saan mo kami dadalhin? Sino ka? Ungol ni Cassandra na kapwa nasa galit at takot ng sabay. Gayunpaman, simpleng hindi siya pinansin ng driver. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang earphone bago sinabing kopyahin iyan. Nasa sasakyan na sila ngayon kasama ang dalawa pang mga batang kagandahan. Malapit na tayo, tapos na. Sino ka? Ito ba ay isang pagtatangka sa pag-agaw? Si Ivan ay nakaupo sa tabi ng driver sa buong oras at siya ay may isang hitsura ng takot sa kanyang mukha. Bumagal agad ang sasakyan. Lilito na ang kanilang patutunguhan ay isang uri ng hindi kumpleto na gusali ng pabrika. Akala niya dati na ang mga eksenang tulad nito ay naroroon lang sa mga action films. Tigilan mo na ang sasakyan. Tigilan mo na ang F***ang car na sinabi ko. Sigaw ni Ivan, halos para sa isang baliw na tao habang hinahawakan ang braso ng driver. Inabot siya ng isang segundo upang maramdaman ito, ngunit naramdaman niya ang isang sampal sa pisngi niya. Ito ay malakas at malinaw. Halos himatayan si Ivan sa lugar dahil ang sampal na kanyang kinuha ay direkta at tumpak. Sa sandaling iyon tumama ang preno sa preno. Sa likuran nila, 5 tao ang bumaba sa sasakyan na kanina pa nila binubuntes. Mula sa gusali, lumitaw ang 3 iba pang mga tao. Si Cassandra at ang natitira ay hinayla palabas ng sasakyan, isa-isa. Malinaw na ang lahat ngayon. Ito ay isang paunang pagtatangka sa pag-agaw. Bigla na lang nagsimulang sumigaw si Noemi sa kanyang telepono na lihim niyang inilabas habang nasa sasakyan pa sila. Kamusta? Tandang padamdam. Kinidnap kami. Mangyaring dumating iligtas kami ay sa bago pa siya matapos, isang bodyguard ang tumakbo papunta sa kanya at inagaw ang kanyang telepono. Tumagal ng mas kaunti sa isang segundo para sa kanya upang mabasag ito sa lupa na hindi paganahin ito para sa kabutihan. Isang mahigpit na sampal mula sa kanya ang naghihintay kay Noemi. Ang lakas ng loob mong tumawag sa tawag na yan. Pangatlong kapatid, karaniwang ginagawa mo itong tamad. Kunin agad ang kanilang mga telepono. Ibigay mo sa akin ang iyong mga telepono ngayon. Tinangka ni Felicity na itago ang kanyang telepono habang ang ilang mga tanod ay sumugod papunta sa kanila. Gayunpaman, walang saysay ang kanyang pagtatangka at sa huli, ang kanyang telepono ay naagad din. Kabanata 318. Manalo ka. Tawiin silang lahat habang hinihintay namin ang susunod na utos ng boss. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Si Cassandra at ang iba pa ay hinayla papunta sa gusali bago itali sa ilang mga upuan. Napakaganda nilang lahat. Kung nasisiyahan ang boss sa kanyang sarili ngayon, marahil ay makakasaya rin tayo sa kanila. Tumawa ang isang gwardya na may malupit na ngisi sa labi. Maaari kang maghintay. Siguraduhin tumanggap muna ang boss ng isang maligayang pagdating. Kayong 3 ay mananatili sa itaas upang bantayan sila. Hanggang sa dumating ang boss, sugpuin ang iyong mga paghihimok sa sexual.
Kung malalaman niya ang tungkol dito, siguradong magaan ka ng castrated. Ang tatlong napiling mga subordinate ay gumalang ng gumalang habang ang natitirang mga kalalakihan ay bumaba ng hagdan. Ang mga kababaihan ay napakaganda at natatakot na maaari nilang halikan sila kung tinitingnan nila sila ng masyadong mahaba, nagpa siya ang tatlong lalaki na mas mabuti na huwag silang tignan. Nag-squat sila sa pintuan at nagsimulang maglaro sa kanilang mga telepono. Hoy, Naomi, nagawa mo bang may parating ang tawag ng mas maaga? Kumusta naman kayong Felicity? Bulong ni Cassandra, maputi ang mukha ng isang sheet. Tahimik na umiyak si Felicity habang umiling. Hindi na pangasiwaan. Ang aking telepono ay naagaw bago pa ako nagkaroon ng pagkakataong pindutin ang pindutan ng tawag. Ano ang dapat nating gawin, tagapayo? Isa akong tanyag na tao sa internet. Hindi ito paraan upang matrato ang gayong tao. Sigaw ni Felicity habang lumuluha. Ang sulok ng bibig ni Ivan ay nagdurugo pa rin mula sa sampal kanina. Kinilabutan siya at nagsimula na rin siyang umiyak. Hindi alintana kung gaano siya kalmado at lamig ng isang batang babae, ang sino man ay matatakot kalahati sa kamatayan kung haharapin nila ang isang katulad na sitwasyon. Tagapayo, hindi ako sigurado kung nagawa ko bang tawagan ang tawag, ngunit parang ginawa ito. Gayunpaman, nagawa ko lamang sumigaw ng maikling sandali. Kung ikukumpara sa iba pa, medyo kalmado pa rin si Noemi kahit mabigat ang kanyang paghinga. Sino? Sino ang tinawagan mo? Sa sitwasyong ito sa buhay o kamatayan, ang tatanggap ng tawag na iyon ay maaaring maging himala na kailangan nila upang makatakas ng hindi nasaktan. Bagaman mga mag-aaral pa rin sila sa unibersidad, ang kanilang pag-iisip ay pabago-bago at may sapat na kaalaman. Mas maaga sa kotse, karamihan sa kanila ay nahuli na may nangyayari ng napakasamang. Sa sandaling ito ay sinampal ng gwardya si Ivan at habang binibigyan niya ng mga mata si Cassandra, si Naomi at Felicity ay masipag sa trabaho, maingat na sinusubukan na tumawag ng hindi nahuli. Sa mga batang babae, si Noemi ang unang kumilos. Matagal pa bago paalisan ng Cots ang slope, may sapat na kamalayan si Noemi tungkol sa kanilang sitwasyon upang subukang tumawag sa emergency. Ang pinakamalaking tulong ngayon, syempre, ay magmula kay Flynn sa sitwasyong ito kahit na maraming beses na sumubok si Cassandra upang hindi ito magawa. Tinawag ko si Gerald. Noon, ang unang numero na nakita niya ay kay Gerald at ito ay isang kritikal na sandali na mas mabilis ang paggalaw ng hinlalaki kaysa sa kanyang isipan. Tumawag ka, Gerald. Sinabi ni Cassandra sa isang nabigong boses. Tinawag mong walang kabuluhan iyon. Ano pa nga ba ang makakaisip niya upang may save tayo, ang pagiging tanga niya? Tumaas ang takot ni Felicity at naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa noo niya. Tapos na ang lahat ngayon. Ako, ayokong mamatay. Sigaw ni Ivan. Manahimik ka, napakaingay mo. Rio, i-tape mo ang kanyang bibig. Maaari mong mapasigaw lahat ng gusto mo sa paglaon. Chuckled isa sa mga lalaki. Ang gwardya na dumaan kay Leo ay nakangiti ng may pagnanasa paglapit sa kanila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatingin pa rin si Gerald sa kanyang telepono, tuliro at naguguluhan. Nasa dormitory ng lalaki siya nang nangyari ito. Halos 3 minuto na ang nakalilipas, tumawag sa kanya si Noemi. Naliligo na siya noon, at ang telepono niya ay kanina pa nagre-ring. Pagkakuha niya ng tawag, narinig niya ang sigaw ni Noemi. Malabo ang kanyang mga salita, ngunit may narinig siya tungkol sa kanilang pagkidnap bago natapos ang tawag mula sa kanyang pagtatapos. Ano ang nangyayari sa mundo? Sinubukan niyang tawagan siya pabalik upang hindi ito magawa. Sinubukan pa niyang tawagan si Cassandra at ang iba pa ngunit maging ang kanilang mga telepono ay dumiretso sa isang voicemail. Inaasahan kung sila lang ang nagkakasayahan. Akala ni Gerald sa sarili. Gayunpaman, ang cryptic na tawag ay nag-aalala pa rin. Alam na lahat sila ay nasa Emperor Karaoke Bar, nagpa siya siyang tawagan si Flynn. Dumiretso ang kanyang tawag sa voicemail. Napakamot sa likod, sinubukan ni Gerald na tawagan ang personal na numero ni Flynn. Sa kabutihang palad, maabot niya siya kaagad pagkatapos. Hindi pa rin nagretiro para sa isang araw, J. Crawford. Hindi pa, hindi. Bakit nagpapatuloy na mag-voicemail ang numero ng iyong negosyo? Nasa Emperor Karaoke Bar ka pa ba? Tanong ni Gerald. Huwag ka ring magsimula, J. Crawford. Tinitingnan ko rin ito. 40 minuto lamang ang nakalilipas na target ang aking telepono. Nakatanggap ako ng mga tawag bawat 2 segundo at oo, nasa Emperor ako ngayon. Sinusubukan ko pa ring hanapin ang mga utak sa likod ng lahat ng ito. Nakita ko. Sa gayon si Cassandra, Felicity, at ilang iba pa ay nagsaya rin sa Emperor. Maaaring pumunta at tingnan kung nandyan pa rin sila. Sigurado. Nang hindi nabitin, nagpatuloy si Gerald sa paghihintay ng 3 minuto pa. Ginoo Crawford, tila kinuha sila ng isang tao pagkalipas ng 20 minuto na ang nakalilipas.
Umalis na sila, sabi ni Flynn nang sa wakas ay muli siyang nagsalita. Ha, maaari mo bang tingnan ang footage ng pagsubaybay? Sino sa mundo ang makakakuha sa kanila? Nararamdaman ni Gerald na may kung anong nangyayari na kilabot na mali. Ganon din ang naramdaman ni Flynn. Habang nagsimula siya sa sariling surveillance footage ng Emperor, hindi nagtagal ay natagpuan ni Flynn ang kanyang sarili na dumaan sa footage mula sa mga surveillance camera na nagkalat sa buong Mayberry Commercial Street. Ang boses ni Flynn ay nagsimulang manginig ng kinakabahan. Ginoo Crawford, mukhang kinuha sila ng isang Rolls Royce. Ang kotse ay lumipat sa isang pinabilis na tulan at ang huling footage na mayroon kami nito ay nagpapakita na ito ay humimok sa kanluran ng lungsod. O hindi, maaari ba itong isang pagtatangka sa pag-agaw? Naramdaman ni Gerald na lumaki ang pag-aalala niya sa segundo. Mabilis, tawagan sina Zack at Michael. Sabihin sa kanila na magtagpo agad sa Emperor Karaoke Bar. Makikilala din kita dyan. Panipi. Kabanata 319. Sa loob ng tanggapan ng Emperor Karaoke Bar, mabigat ang kalooban. Natukoy namin ang eksaktong lokasyon, G. Crawford. Matapos matuntan ang huling tawag ni Miss Milton, nalaman namin na ito ay ginawa sa labas ng isang hindi kumpletong pabrika, kanluran ng lungsod, paliwanag ni Michael. Ginoo Crawford. Sigaw ni Zack habang papasok sa pintuan ng opisina. Nagpagawa kami ng ilang mga pagsisiyasat sa mga gangsters sa Mayberry City at sa grupo ng Rye. Ayon sa aming mga tiktik, kakaibang kumilos si Jack ngayong gabi. Mas maaga sa alas 8, nagsagawa siya ng isang hapunan sa ilang iba pa kasama ang ilang mga boss na nakatuon sa negosyo mula sa Mayberry City. Sa pagitan ng mga pagkain, iniiwan niya ang mesa ng madalas upang tumawag. Napag-alaman din na ang kanyang mga nasasakupan ay nagdroga muna ng alak. Halos 10 minuto na ang nakalilipas, sinundo siya ng kanyang driver at ang kanyang huling patutunguhan ay ang parehong pabrika na huling tinawag ni Miss Milton. Iniulat ni Zack. Naguluhan ang mukha ni Gerald. Ginoo Lyle, paano mo malalaman ang tungkol sa kanila? Ngumiti si Zack. Ang totoo, G. Crawford, nagtanim ako ng ilang mga especially iya sa kanilang grupo ng mas maaga upang maiwasan ang paghugot nila ng anumang hindi inaasahang mga trick. Ipinagmamalaki kong sabihin na ang isa sa pinagkakatiwalaang mga sakop ni Jake ay ang aming especially iya. Mahusay na trabaho. G. Crawford, narito ang lahat ngayon. Mas mabuti na umalis na tayo ngayon, sabi ni Michael. Halika na. Sa pamamagitan nito, ang mga nagtipon doon ay nagsimulang magmaneho ng mabilis sa kanluran ng lungsod. Samantala bumalik sa hindi natapos na pabrika. Boss, masarap makita ka. Ang mga nasasakupan mula sa mas maaga ay nagpalitan ng sigaw ng parirala. Sumunod ang isang tawa ng tawa. Nasaan ang aking munting kagandahan? Nasaan siya? Naririnig ang malazwa na tawa bago magsimulang umakyat si Jake sa hagdan. Sa sandaling makita siya nina Felicity at Cassandra, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Narito siya sapagkat nasaktan nila siya ng sobra noong isang araw. Nandito sila dahil nais ni Jake na personal na makaganti sa kanila. Paimpal na natawa si Jake sa gulat na gulat nila. Kaya lahat kayo narito. Halika na. Tanggalin ang tape sa kanilang mga bibig. Pagkalayanan ng kanyang bibig ay sinigawan siya ni Cassandra. May death wish ka ba, Jake? Alam mo ba kung sinong babae ako? Pakawalan mo ako ngayon kabilang ako kay G. Crawford. Alam na alam ni Cassandra kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay G. Crawford mula nang sinabi sa kanya ni Flynn tungkol dito noong isang araw. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian sa ngayon. Inaasahan niya lamang na magagamit niya ang kanyang relasyon kay G. Crawford bilang isang paraan upang takutin si Jake. Gayunpaman, ang kanyang pahayag ay natakot kay Felicity at iba pa. Hindi katakataka na iginagalang ni Flynn ang tagapayo. Kaya't nasa ganoong relasyon siya kay G. Crawford. Naisip ni Felicity sa sarili, sa halip ay naiinis. Simpleng tumawa si Jake. Aware ako sa relasyon nyo, oo. Hindi ka lang protektado ni G. Crawford kundi pati na rin si Flynn. Gayunpaman, hindi ka rin mailigtas ng Diyos ngayon. Talagang pinahiya mo ako sa Emperor noong nakaraang araw, at babayaran mo ito ngayon. Babasagin kita sa loob. At ikaw Felicity, sinuportahan kita noong una ngunit anong kabutihan ang nagawa nito? Taya ko na hindi mo inaasahan na mahahanap mo muli ang iyong sarili sa akin, hindi ba? Sinampal mo ako minsan, naaalala mo. Hindi na kailangang magmadali. Hahayaan kong maranasan ng bawat isa sa inyo kung paano ako maging brutal. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, inilahad ni Jake ang kamay kay Felicity na may masamang balak. Si Felicity, na kapwa kinilabutan at kinakabahan, ay likas na gumanti sa pamamagitan ng sobrang pagkagat sa daliri ni Jake. Ang kulit mo. Ang tunog ng isang matapang na sampal ay umalangaw-ngaw sa buong gusali. Ang galing mo naman. Kahit napapatayin mo kami, malalaman ito ni Flynn at ng iba pa.
Hindi mahalaga kung gaano ka makapangyarihan, magtatapos ka sa pagkasira kaagad. Panasan ang smug smirk na iyon sa mukha mo. Sigaw ni Cassandra papunta kay Jake. Natawa si Jake sa sinabi nito. Ay, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Hindi maiisip ni Flynn at ng iba pa na kasama ako sa lahat. Mayroon akong isang alibay na kasalukuyang umiinom ako ng alak kasama ang ilang mga boss mula sa larangan ng negosyo. Malakas ang alak at lahat kami ay lasing at pagkalipas ng kaunting panahon, magpapahinga kami sa isang hotel. Ang mga boss na iyon ay tiyak na magbibigay ng kasalanan para sa aking pagiging inosente. Halika, iset up ang video camera para sa akin. Sisiguraduhin kung pinapanood nila ang bawat segundo ng kanilang slotty sandali ng paulit-ulit pagkatapos naming makasama sila. Kailangan ko ring tumawag sa video. Tiyak na masisiyahan ito ni Damien, mabuhay. Habang sinabi niya iyon, sinimulan niya ang video call. Sa kabilang dulo ng linya, si Damien ay nakahiga sa kanyang kama sa ospital, nakabalot ang kanyang mga kamay at binti. Kinuha niya ang tawag. Tumawa si Jake. Ginoo, Ray, binigyan mo ako ng isang napakatalino na ideya noong isang araw. Tingnan mo, mayroon akong 4 na mga kagandahan sa tabi ko ngayon. At pinupuntahan ko ang bawat isa sa kanila. Sa pamamagitan ng Diyos. Ang ganda-ganda nila. Anong uri ka ng halimaw? Mag-zoom in sa batang medyo mas matanda para sa akin. Masiglang sigaw ni Damien. Mayroon kaming lahat ng oras sa mundo. Tayo na't magsimula. Natatawang sabi ni Jake, halos baliw. Gamit ang isang subordinate na nakahawak sa telepono ni Jake, sumugod muna si Jake papunta kay Cassandra. Ang lahat ng mga batang babae ay lumuluha kasama na si Cassandra. Kabanata 320. Sa ordinaryong tao sa kanilang panig, inisip ng mga batang babae na maaari nilang gawin ang anumang nais nila sa Mayberry. Wala sa kanila ang may inaasahan na magtatapos sila sa isang walang pag-asang sitwasyon. Lahat sila ay takot sa kalahati hanggang sa mamatay sa pag-iisip na magkaroon ng rape. Boss, may isang tawag para sa iyo. Tumawag ng isang nasasakupan. Hindi ko sinasagot iyon, hindi mo ba nakikita na abala ako? Kumunat ang noo ni Jake habang hinuhubad ang kanyang damit. Ngunit, pagkatapos ay binulong ng bodyguard ang natitirang nais niyang sabihin sa tainga ni Jake. Ano? Isang pakiramdam ng kaba ang mabilis na napuno si Jake. Bakit niya ako tinatawagan ngayon? Wala sa anumang posisyon si Jake upang tanggihan ang tawag. Kumiga, bumabangon siya habang sinasagot ang tawag. Hindi mo ba ako naintindihan? Paano ito posible? Ako, itigil mo na ang kalokohan mo. Ang iyong mga sakop sa ibaba ay nasa ilalim ko ngayon. Pakawalan agad sila Jake o maaga pa ang nakakasalubong mo sa kamatayan ngayon. Ang boses ng tao sa kabilang dulo ng linya ay masigla. Sumubo si Jake. Sa sandaling iyon, naririnig ang mga yabag na umaakyat sa hagdan. Ang mga tao ay nagsimulang sumugod kaagad na mabilis na pumapalibot kay Jake at sa kanyang mga tauhan. Mga tanod silang nakaitim na nakablock mula ulo hanggang paa. Ang pinuno ng pangkat ay isang taong may puting nyebe na buhok. Nanganak siya ng isang malamig at mabangis na ekspresyon, sinamahan ng isang mahabang peklat sa kanyang mukha na nagpatingin sa kanya ng sobrang pananakot. Ikaw, sino ka? Sigaw ni Jake, gulat na gulat. Sa kanyang puting buhok at mabangis na titig, tiyak na hindi ito ordinaryong tao. Gayunman si Cassandra at ang iba pa ay nagbigay ng magkatulad na reaksyon. Tinalugasan sila ng lunas sa sandaling nakita nila ang maputi ang buhok na kabataan. Siya ang kanilang tagapagligtas. Kunin sila. Mula sa solong pagkakasunod-sunod na iyon, ang mga gwardya sa ilalim ng lalaki ay sumulong ng sabay. Ang kanilang mabilis at tumpak na paggalaw ay nagpinta ng larawan na lahat sila ay bihasang propesyonal. Si Jake at ang kanyang mga tauhan ay naipit sa lupa sa walang oras na patag. Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ako para sa ride group. Isipin ang kahihinat na nakakaharapin mo. Isang malakas na tunog ang maririnig. Diretsyong sinipa ng lalaking maputi ang buhok kay Jake. Sa kabila ng naipit ng dalawang lalaki, pinadalhan pa rin ng paglipad si Jake ng sipa na iyon. Napadpad siya sa hangin at dumapa sa kanyang likuran. Ang baba ni Jake ay nasira at ang kanyang mga ngipin ay nabalot ng dugo. Nabahira ng dugo ang lupa habang hindi mapigilan ang pagtwit ng kanyang katawan. Ang natitirang mga tauhan ni Jake ay na-knockout kaagad pagkatapos. Mister, dumating ka ba upang iligtas kami? Sigaw ni Ivan na tuwang-tuwa. Gayunpaman, nanatili ang kanyang malamig na kilos. Sinulyapan niya ang kanilang 4 bago tinanong alin sa inyo si Miss Milton. Ako ay, sagot ni Noemi. Nakatanggap kami ng isang utos mula sa aming superior na iligtas ka. Mangyaring sumama ka sa amin. Personal na tinanggal ng pinuno ang mga kamay ni Noemi bago magtungo sa exit. Hello, nandito pa rin tayo. Parehong tulala sina Felicity at Cassandra.
Paumanhin, ngunit ang aking order ay isave lamang Miss Milton at walang iba. Damn it. Naomi, sabihin mo sa kanya na pakawalan mo rin kami. Sigaw ni Felicity sa nanginginig na boses. Hindi niya nais na manatili sa kakilakilabot na lugar ng mas matagal pa. Nakaupo sa kanyang Maybach sa silong, pinagmasdan ni Gerald ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng kanyang laptop. Sinadya niyang itaguyod ang pagsadyap sa ganitong paraan. Nais niya na alinman kay Felicity o Cassandra na malayang gamitin muli ang kanyang pangalan upang kumilos ng walang ingat tulad ng dati. Tingnan kung gaano sila pagkabalisa. Naisip ni Gerald sa sarili bago kinuha ang kanyang telepono.